Makasakay sa eroplano pero nakasunglasses na rin ang babaeng ito. Nag-isara ang pinto ng eroplano at maghanda para sa pag-alis nagsimula siyang antukin at nais sa sobrang antok. Kaya hindi niya sinasadyang nahulog ang kanyang sunglasses. Nakita ito ng batang babae sa tabi niya at pinulot ito na pansin ni Kang Haram na may mali. Tinanap niya ang kanyang salamin pero nakita niyang suot ito ng batang babae sa tabi niya. Kunwaring kalmado si Kang Haram, kahit tensyonado, bumiki pa rin at sinabihan ang bata na ibalik ang salamin sa kanya. Pero umiling ang bata at ayaw ibalik. Pagkatapos numilim ang mukha ni Kang Haram pero hindi dahil nainis siya sa bata. Kundi dahil nakakita siya ng maruming bagay na pinataputan niya, ay na napaluhod siya sa sahig. Pagkatapos sinubukang pakitanmahan at pumayo. Kaya noon niya napansin na may mga itim na anino sa paligid ng bawat pasahero. Alam na niya kung ano ang susunod na mangyayari, kaya baliw na binalikan niya ang pinto at hiniling na bumaba. Akala ng lahat na nababalik siya at binalain na kung magpapatuloy siya dadalhin siya sa presinto. Pero mas gusto niyang dalhin sa presinto kaysa manatili doon. Napilitan ng eroplano na huminto dahil sa kanyang pabuluhan pero nang gawin siya panayo. Paulit-ulit pa rin niyang sinabi sa lahat na bumaba agad sa eroplano. Si Kang Haram ay ibinaba mula sa eroplano. Ngayon ibinalik ng batang babae ang salamin sa ibang babae. At pinakibigay nito ang salamin sa atin na kanina. Langit na ang makakaalam kung gaano kawawa ang buhay ng babaeng iyon mula pagkabata si Kang Haram ay naiba na sa karaniwan. Bakit kaya ganito ang mga mata mo? Nang 3 taong gulang siya isinuot sa kanya ng kanyang patay ng isang tanis ng sunglasses. Ang sunglasses na ito ang magpapaninto sa iyo sa pagkapitan ng mga itim na anino mula noon. Sa kabinet niya puno ng mga sunglasses na sinuot niya mula bata hanggang matanda. Pero dahil kinuha ng batang babae ang salamin ni Kang Haram, nakita niya ulit ang mga itim na anino. Lumitaw ang mga ito sa buong eroplano kahit na nagkagulo na siya ng ganoon. Pero nagpatuloy pa rin ang pag-alis ng eroplano ayon sa schedule. Alam niya na ang mga pasahero sa eroplano iyon. Kasama na ang mga tripulante pupunta lang doon at hindi na makakabalik. At hindi nagtagal na balita na sa mga balita ang pagbagsak ng eroplano. Si Kang Haram ay tinaktik bilang suspect pero sinabi niyang wala siyang ginawa. Pero gusto ng pulis malaman kung bakit siya uwiyak at huwiling bumaba sa eroplano. Dahil nakita ko ang mga anino. Ang mga mata ko ay nakakakita ng mga anino na mga namatay ito ang unang beses na nakakita ako. Nang ganito karaming itim na anino, nang marinig ito ni Kang Haram ang pulis na si Han Mugang na nasa labas ay biglang matauhan. Noong makaraan nakita sila na hindi sinasadya sa isang milk tea shop. Natokso siya kung bakit siya nakasunglasses habang nagtatrabaho. Manager, nakita iyon at naapektuhan ang imahe ng tindahan, kaya hinubad ang sunglasses ni Kang Haram. Pero may isa pang salamin sa ilalim doon. Inubot pa rin ito ng manager kaya napilitan siyang itian ang customer at tanungin kung ano ang gusto nitong bilhin. Pero sinadya nitong tingnan ang mga mata niya kung ano ang tinitingnan. Tingnan mo pa sisirain ko ang mata mo gamit ang plato, tandaan niyo itong sinabi ko. Sinuliya pa ni Kang Haram at biglang nakita ang itim na anino sa likod ng isang nanak. Kahit natako, pero hindi niya napigilan ang paglingon ulit dahil ex-boyfriend niya ito. Natapos na ang milk tea na pero hinina niya ang kamay nito at sinabing maghintay pa ng 3 minuto bago umalis. Ano yan, ano ginagawa mo, bitawan mo ako kahit 1 minuto lang maghintay ka pa ng 1 minuto bago umalis. Nakatingin sa bagong girlfriend na nasa loob pa ng sasakyan. Sinermonan siya nito na sinusubukan na naman daw ba siyang hulihin pero ginapaliwanag si Kang Haram. Hindi rin naman nagtagan ang pasensya nito. Pero pagkalabas nito sa pinto at nakadalawang hakbang pa lang. Nasagasaan na ito ng isang sasakyang mabilis na dumaan at tinansikan sila. Nagmadali ang lahat na tingnan ang nakakakilabot na eksena pero sinabi. Gang napansin na hindi man lang nagulat si Kang Haram. Parang alam na niya ang mangyayari. Noon naisip niya lang na medyo kakaiba ang babaeng ito. Pero hindi niya alam kung saan kakaiba. Ngayon alam na niya kung bakit siya. Kumilos ng ganito kakaiba. Sa oras na ito may grupo ng mga tao na nagtutunakan sa presinto. Isang babae ang hindi sinasadyang nabangga si Kang Haram. Pero dahil walang suot na salamin nakita niya ulit ang itim na anino si Pulis Han. Gang na nasa labas ay napansin ang lahat ng kilos niya. Itim na anino ng kamatayan hindi magtatagal na mamamatay na siya. Ang lalaki sa tabi niya ay nakita rin si Han Mugang na bumubulong. Sa hinaharap magkakaroon din siya ng mahalagang papel, si Kang Haram nakapalabas ng mga presinto. Nagbalik at sinigawan ang mga pulis na mga walang silbi, biglang naputo ng punog na sirena ang sinasabi niya lumabas na pulis. Si Han Mugang, o sige, gusto mo bang sumabay sa akin para patikalmahan ka? Hindi inaasahan na sumang-ayon si Kang Haram at sumakay sa sasakyan. Iniisip ni Han Mugang na magalamang siya pero si Kang Haram ay handa na. Pinintay lang na ihatid siya, kaya tahimik na pinaandar ni Han Mugang ang sasakyan. Hindi niya alam na ang maikling biyaheng ito ang magiging pagbabago. Nang buhay niya nang dumaan sila sa isang tulay.
Biglang ipinabalik ang Haram ang kanyang sunglasses, nakita nga ang itim na anino sa likuran. Ang binata na magtatangkang tumawag sa tulay, isunuot niya ulit ang salamin at bumulong. Wala akong kinalaman dito. Inayuhan siya ng lahat ng huwag gumawa ng patamaham, pero sinabi ni Hanlugang ng huwag mag-alala. Hindi naman talaga siya tatalon. Isang buwan na siyang pumupunta rito ng ilang beses siguro para i-promote lang ang sarili. Kaya sa pagkakataong ito, mamamatay talaga. Paano mo masabi? Hindi ko alam, wala akong tinalaman dito. Narinig ito ni Hanlugang at medyo nainis, nilingon niya ang binata at mumulong. Okay, nang kahapon pumunta ang nanay ni Kang Haram sa presinto. Dari ko sinalmonan ang kanyang anak na baliw kung saan na naman ito pumunta. At tinanong ulit kung mabaliw na naman ba siya ngayon. Kaya naisip niya, siguro mabaliw siya ngayon kaya nagsasalita ng ganoon, pero nang ihatid si Kang Haram sa bahay. Aalis na sana siya pero bumalik at tinitigan siyang nagya siya, pero ang totoo. Ang numero ng telepono sa sasakyan lang ang tinitingnan niya. Walang sinabi, tumalikod lang siya at umakyat sa hagdan, pero si Anu. Nang habang pauwi ay nakatanggap ng mensahe mula sa hindi kilala ng tao. Binuksan niya at nakita na pamamait sa kanya bilang pulis na taga. Ang babaeng iyon nang amoy ganang magmanait ng tinioon. Afalang dadalikat siya kaya hindi niya pinansin. Pero bigla niyang makita ang binatang magtatangkong tumayan kanina na itinaas ang kamay at lumagsak. Bago ko makariak ang lahat ng hulog na ito sa ilo. Mabaliw na si Hanlugang, hindi na alam na gagawin nito ang ganitong kabaliwan. Dahil ang pagkahulog doon ay halos sigurado ng kamatayan, labis na nagdamdam si Hanlugang. Hindi nagtagal na hamon na siya, pero sa kasamaang palad sa pagkakataong ito. Totoo nang nakipagkita siya sa kanyang mga ninuno. Umiyak ng labis ang ina dahil ang anak niya ay hindi pa makakapagtapos ng 7 bagay ay nawala na. Biglang naalala ni Hanlugang ang kasaibang babaeng iyon, talagang kakaiba ang babaeng iyon. Naliko po nga siya habang nakasunglasses at mukhang tuwang-tuwa pa. Kahit tinitingnan siya ng iba ng may kakaibang tingin. Pero matagal na nang nasanay iyon. Ngunit ang tuwing iyon, lasing na pumunta si Hanlugang sa kanya. Sinabing namatay na ang lalaki sa tulay, sinabi ni Kang Haram na sinabi ko na sayo. Labis na nagsisi si Hanlugang. Doon pa niya pinakinggan si Kang Haram, baka nasagit niya ang binata. Sinabi ni Kang Haram na pwede na siyang umuwi, pero ninintuan niya ang pinto ng bahay. Sinabi ni Kang Haram na siya ang anghel. Na ipinadala ng langit pagkatapos ay hinubad ang salamin niya at hiniling na makipagtulungan sa kanya. Para sama-samang itas ang mga malapit na mamataw. Parang hindi sinasadyan sinabi, pero sadyan narinig. Kinabukasan, hinubad niya ang salamin na parang nagdesisyon na talaga. Pinuto niya ang bangs na nagpafix sa kanyang mga mata sa loob ng maraming tao. Pero hindi niya alam na mali ang pinagkatiwalaan niya. Ito ang unang beses na lumabas siya ng walang salamin. Pilingan niya ang paligid para i-shot. At nawalang mafikang itim na amino, nagpatuloy siya ng mahimbing. Pero pagkatapos ng 2 hakbang, nakita niya ulit ang itim na anino sa likod ng matinaro. Nais ni Kang Haram malaman ang dahilan ng pagbatawan ng paninigiyong. Kaya hinawakan nga ito at nalaman na namatay ang babae dahil sa sakit. Pinakanmahan nga ang kanyang emosyon dahil alam niyang ang kapanganakan patanda sakit at sa nakarian ay normal na. Kaya wala rin siyang magagawa. Pero pagkalabas niya, nakita niya ang isang matabang lalaki at ang lalaking iyon ang magpapababo sa kapalaran ng lahat. Kinuha niya ang isang bungkus ng pera at sinimulang bilangin. Ang matandang lalaki sa harap niya ay hindi alam po ano ang banap niya. Pagkatapos sinabi niya na ang pera ito ay mapapasakan niya, samahan niya siya buong umaga. Tumawa ang matanda at tinanong kung anong laro ang gusto niya, pagkatapos ay manapa siyang pinahalis. Sinabi pa nito habang hinagis ang pera sa mukha niya na hindi siya madaling manloloko. Tahimik na naisip ni Kang Haram, may kabutihan akong ginawa pero hindi pinahalagahang ginawa ko na ang lahat. Gusto ng Diyos ng kamatayan na po rin siya, hindi po rin mapipigilan. Kanina dumain siya sa isang lalaki at nakita ang itim na anino sa likod nito. Ibig sabihin hindi matatagal mamamatay ito. Para malaman kung bakit mamamatay ang lalaki, ginawakan niya ang kanino at nanaman. Mamamatay ang matanda sa isang hindi inaasahang aksidente at trahedya rin ang kamatayan nito. Kaya naalala niya ang sinabi ni Hanlugang katabi tungkol sa pagtutulungan para imitas ang mga nasa bihit ng kamatayan. Pero hindi niya alam na nahihirapan din si Hanlugang sa oras na iyon. Inagis niya ang isang larawan sa girlfriend niya. Pagkatapos nakita ito, mukhang tensyonada si Yuan Suwan. Tinanong ni Hanlugang kung klaro ba talaga siyang napitan siya mula sa simula. Pero wala sinabi si Yuan Suwan, sinabi ulit ni Hanlugang na kahit hindi siya magsalita, investigahin niya pa rin. Pero hindi niya alam na malapit na ang kanyang oras ng kamatayan. Kinabukasan pumunta si Hanlugang sa trabaho at nakatanggap ng tawag mula sa kakaibang babae. Sinabi niya na sumafangkayan siya sa ideya na iligtas ang mga nasa binit ng kamatayan. Ngayon nakikita ko ang isang tao na malapit na magkaroon ng problema. Bilisan mo rito, hindi pa man nakakapagsabi ng address, si Kang Haram pinutol na ni Hanlugang ang sinasabi niya. Sinabi niya abala siya at hindi makakapunta.
At ang pagsadip sa tao na iyon ay sinabi ng habang nasi, "Hey, ikaw, huwag ka nang nagpakita sa harap ko ulit. Makakunin ko pa ang gamit at tusultin ang mata mo." Ngayon kailangan niya ng umasa sa sarili niya, hindi inaasahan na ganito kasama ang matanda. Aalis na sana siya pero naalala ulit ang kamatayan ng matanda. Kaya sinimulan niyang sadyain ang pagkagalit ng matanda. At galit na galit ang matanda, gusto rin siya saktan at sikan. Haram ay hinda ng magpabugbog. Natulala ang matanda at mabilis na tumakbo dahil akala niya nakasalubong niya ang baliw. Pero si Kang Haram ay desperadong pinigilan ang matanda. Pero natulak siya nito at nahulog pagkatapos ay hinampas niya ang ulo sa mesa kahit na delikado iyon. Hindi alam ng matanda ang gagawin. Nang makita ang tubo sa noon niya, hindi na nakatiis ang matanda, kinuha ang gamit at mabilis na tumakbo si Hanmu. Gab nakakapasok lang ay natapilok pareho silang matumba at bago pa makatayo ay tinapakan panikan. Haram mabilis na sinabihan si Hanmu kang nahulihin ang matanda. Kaya biglang nahuli ang matanda ng walang nonong. Inanong ni Hanmu kung wala nang gagawin pwede na ba siyang umalis pero si Kang Haram ay sinabing hindi pa tapos ang lahat. Sa pamamagitan ng aninong iyon na naman niya na kontrolado ang matanda ng masamang tao. Piniling ng lalaking iyon na tawagan ang isang tao, kung hindi pa patayin niya ang matanda. Nakikita niya ang hinintay ng malaking iyon. Pero bago pa makahanap, binaril na ng sniper ang bata. Naalala niya na ang bumaril ay may relo at naka-uniforme ng militar. Ibig sabihin kahit makaligtas ang matanda may kapalit pa ring buhay. Kahit abalasin hanggang mas mahalaga ang bagay na ito. Sinundan nila ang alaala hanggang sa lugar at hindi sila sadyang makita ang hinintay ng kidnapper. Magkasama silang pumunta sa babaeng iyon na may ideyang subukan na. Sinabi ng babae na boyfriend niya ang lalaking iyon at si Hanmu. Dam ay nakumpirma na kaninang umaga may sandanong tumulpas. Para baguhin ang mangyayari sa hinaharap, sinabihan nila ang babae na tawagan ang boyfriend niya pero si Hanmu. Dam ay hindi alam na iba na ang naging takbo ng kapalaran niya sa kainan. Isang lalaking nakakaibang damit ang pumasok sa kainan at umupo sa harap ng babae. Alam ni Hanmu na dumating na ang target, kaya uminom siya ng sal at nagbigay ng senyas para simulan ang aksyon. Habang tinatanong ng lalaki ang girlfriend kung pwede bang huwag maghiwalay, lumapit si Hanmu at kunwaring nagtanong ng oras sa kanila. Habang itinataas ng lalaki ang kamay para tingnan ang reno, inila ni Hanmu ang kamay nito. Sa totoo, gusto niyang kumpirma ni Kang Haram ang tao. Medyo kanabahan siya dahil bago pa sa tungkulin. Hindi pa isang buwan pero inainawan niya ulitin ng ilang beses bago mabilis na nakaposas ang lalaki. Nabigla ang lalaki dahil walang makakaalam na nagtaka siya roon. Pagkatapos na naman niya ibinenta siya ng girlfriend sa pulis. At syempre nahuli siya sa taas ng pagbakas. Ito ang unang beses na nalaman ni Kang Haram kung gaano kasaya ang gamitin ang kanyang kapangyarihan para iligtas ang iba. Ang matandang dapat sana mamatay ng walang kwenta kaya nakakulong na sa presinto. Biglang narinig ng matanda ang tumbang ng telepono, alam mabilis niyang pinakitanmahan ang pulis na sagutin nito. At binaba nito ang kapalaran ni Hanmu ang hindi nagtagan. Pumunta si Kang Haram sa presinto para hanapin si Hanmu pero wala siyang nakita. Malak niya umupo at hintayin si Hanmu nang biglang makakita ng larawan. Nakusaan ang kwintas na suot ni Hanmu ang mismong ibinigay niya sa kapitbahay niya noong bata pa siya. Kaya pala nauna silang nakita para pabili siya sa kanya. Hindi inaasahan na ang kapitbahay noong bata pa ay naging pulis kriminal na ngayon. Tahimik siyang nagsinsi kung bakit ngayon niya nang ito napansin. Pagkatapos pinalaya ang sandanong tumakas, medyo kakaiba ito kay Kang Haram. Sa alaala niya ang lalaking iyon ay nagsusuot ng relo sa kanang kamay pero ito ay nasa kaniwa. Mabilis siyang pumunta sa pulis at tinanong kung masaan ang barin nito. Hindi inaasahan na wala itong barin. Narinig ito bumulong si Kang Haram na baka mali ang hinala niya. Sa oras na ito nagsimulang magkinay ang mga tao dahil sa balita sa TV tungkol sa isang sundalong tumakas. Naumawat ng hostage. Ito ang ekta ng hinunaan niya pero si Hanmu na ang naging hostage. Sinabi na matanda sa likod na si Hanmu ang pumunta para sundulin ang nanay niya sa kanyang lugar. Lumalabas na kanina natanggap ng matanda ang tawag mula sa nursing home. Na sinabihang siyang sundulin ang nanay niya naririto na at ang nursing home ay nasa itulong panapad ng mall. Naalala niya ang sinabi ni Kang Haram na mamamatay ang matanda bilang hostage. Kaya si Hanmu ang pumunta sa hanip, ibig sabihin na palitan ang kapalaran ng matanda kay Hanmu. Doon umiling si Kang Haram dahil alam niya ang resulta. At binaril ng sniper ang dalawa sa isang football. Katapot na gusto si Kang Haram, sinisi niya ang sarili sa pagiging pakialamera. O hindi dahil sa kanya, hindi sila nangamatay si Hanmu. Pagkatapos na bilis siyang tumakbo pa uwi, bumubulong na siya ang may kasalanan siya ang malas. Kailangan niyang sundan si Hanmu pagkatapos ay inubad niya ang tali ng sapatos para tapusin ang buhay niya. Si Hanmu naman ay nasa ospital.
Ang girlfriend ng doktor ay nakatanggap ng balita at mabilis na tumakbo roon. Nang makita ang boyfriend na nakangigaroon, natakot siya at hindi alam ang gagawin. Pero pinakamahal niya rin, mabilis na sinimulan ang pabalik na sa boyfriend pero huminto pa rin ang hinindihan ni Han Mugam. Makatingin sa FT na panuwod si Yuan Suwan sa San. Alam niya hindi na mabubuhay si Han Mugam kaya nabasa rin si Kam Haram na makahinga. Nang pumatay ang pinadyapan niya ang upuan at ang buong katawan ay umupa sa end. Habang sinisikir ang sariling liit, bigla niyang narimik na buhay pa ang hostage na si Han Mugam. Pero sinusubukan niyang sundan si Han Mugam. Ngayon nakabitin siya sa kanyang kwarto. Ayaw na niyang mamatay pero sino ang tatawagin niya para iligtas siya ang problema ay hindi si Han Mugam. Dahil ay namatay agad sa lugar. Bakit kinumpirma na rin ng doktor ang oras ng pamatayan ni Han Mugam? Ang katawan niya ay dinala na rin sa morgue. Pero ang pagdating ng isang doktor na nakamas ay nagpabago sa sitwasyon. Pumunta ito para hanapin ang malamig ng bangkay ni Han Mugam. At kinuha ang kutsilyo para alisin ang bala sa uwi niya. Pero habang sinisimulan niya ito, biglang nagising si Han Mugam at lumupo. Nagulat siya na nagpatakot sa lalaki hanggang sa umihi ito sa pantalon pero mabilis itong tumakbo panalo. Totoong duwag ang mga tao ang nanay sa kabilang banda ay umiiyak pa rin. Hindi pwede mamatay ang Han Mugam po ng dambiran. Nasaan ang anak ko gusto ko siyang makita. Mabilis na tumakbo ang doktor palabas. Buhay na buhay pa rin si Han Mugam. Kakakita ko lang sa kanya sa highway. Mabilis na tumakbo ang nanay pero bang hindi na mahanap si Han Mugam kinailangan din ng pingdong ng kamay. At nakita nila na ligtas pa rin si Han Mugam. Nagtafa ang mga doktor. Si Kang Hanam naman ay nakabitin pa rin sa ere pero tumutunog pa rin ang telepono niya. Pero hindi niya masagot ito. Ang tumatawag sa kanya ay ang lalaking nakatayo sa harapan pintuan niya pero kahit anong tawag niya, walang sagot mula sa loob. Naisip niya na walang tao sa loob kaya alis na sana siya. Nang biglang tumango ang aso niya papasok sa bahay. Napansin niya may mabilis siya pumasok sa loob. Buti na matulungan niya si Kang Haron na halos namatay na dinilaan ng paso ang mukha niya hanggang magising siya. Ano ba ito asong to ang dumi? Doon niya napansin na may ibang tao sa bahay niya kaya mabilis niyang hinawakan ang dami. Tinanong ng lalaki kung akala ba niya ay nagnakaw siya sa bahay. Mabilis niyang sinabi na kung wala ako baka nasa namit ka na. Ngayon nagising na sa katotohanan si Kang Haron. Pagkatapos nagpafila na ang lalaki ako si Manso gusto ng tatay ko na mabuhay ako ng matagal kaya ganito ang pangalan ko. At ang asong ito ang East Queen na nabligtas sa buhay mo. Kahit hindi mo ako kilala na kita noong dinakit ka, na itinuring kang suspect sa presinto. Sinabi mo noon na nakikita mo ang mga inino ng kamatayan at kasabay noon nandun din ako. Naniwala ako sa sinabi mo kaya kinuha ko ang numero mo at address. At pumunta rito para humingi ng tulong sa iyo. Kung may itim na anino ba sa akin at sa asong ito, kayong tinanong lang ni Kang Haram kung may sasakyan siya. Ngayon gusto nilang malaman ang lagay ni Han Mugam. Pagkatapos nakita niya si Han Mugam sa gilid ng pasada, ay mabilis niyang sinabi kay Manso. Ipigil ang sasakyan aalis na sana siya nang pigilan siya ni Manso. Tinanong kung nakikita niya ang itim na anino sa kanila, sinabi ni Kang Haram na pansamantala. Walang problema, kung ayaw mo magkaroon ng itim na anino, maliko ka ng malinis. Sinabi mo ba yan ng totoo ngayon si Kang Haram ay nag-aalala lang kay Han Mugam ng hindi alam. Na si Han Mugam ngayon ay hindi na ang dating Han Mugam. Lalo na hindi ang kapitbahay niya noong bata pa. Nang matising si Han Mugam, ninawakan niya ang kamay ng doktor at ininagay sa gipit niya. Bakit kaya tumitibok ito ng ganito? Akala ng girlfriend ng doktor na mahal pa rin siya ni Han Mugam. Pero naisip niya na may problema ang katawan niya kaya hilintuan niya ang doktor. Hindi maintindihan niyon sa buwan kung bakit. Pagkatapos magising iba na ang ugali ng boyfriend niya para ibang tao. At totoo ba iyon? Kagabi nanap siya ni Kang Haram at humingi ng tawad dahil sa pagiging pabeanamer. Na nagdulot ang panganib sa kanya pero manamig siyang pinaalis tinignan niya ang puseras na itinapon niya. Nagpasya si Kang Haram na dahil wala ang doktor doon. Tahimik siyang lumapit sa pama ni Han Mugam at kinuha ang telepono para tingnan ang mukha nito. Ngayon sigurado na siya na ito ang hinintay niyan. Naalala niyo pa noong bata pa umiiyak siya at namako itong puprotektahin siya habang buhay. Sinabi pa rito na siya lang ang gusto niya makahawak pa sila ng daliri para sa inupan. Binigyan niya ito ng bracelet na ginawa niya umaasam kahit pumunta ito sa ibang bansa, hindi siya makakalimutan. Pero sa totoo ito umalis ito ng 15 taon. Sa kabutihang palad hindi pa matapos ang kanilang tadhana. Sa wakas pinagtagpo sila ng langit. Isinuot ulit ni Kang Haram ang bracelet sa kanya pero biglang pinindot siya ni Han Mugam pababa. Sino pa ito kapatid mo? Biglang sumakit ang ulo ni Han Mugam na parang sa sabog.
Pero sinubukan pa rin ni Kang Haram na magpariwanag na noong bata pa namako sila sa isa't isa. Ako si Kang Haram, nakalimutan mo man kung sino, wag lang ako. Ako si Kang Haram, pumalista sobrang dalis na ako san. Galit na galit si Kang Haram at ayaw na manatili roon pero papuwi na bulat siya. Masipan niyang kulo-bulo ang bahay na sumigaw siya at tinanong kung ano ang bininta nito. Sa wakas nahanap na nito iyon. Sinubod ito ni Kang Haram para agawin pero itinulak siya, sinabi nito hiniram lang doon. Ginamit ni Kang Haram ang muling paraan na mo kung anong klaseng mata meron na po, diba? Pero hindi ito pinansin ng lalaki. Kukunin mo ang pera at lalabas ka rito, hindi ka mapapaabot ng 1-0 afmang at mamamatay ka pagkasabi noon nagsimula siyang magmanat. Sa tingin lang alam na ng lalaki na baka may napita siya. Pero matigas pa rin ang bibig nito, sinabing huwag siyang magmanati dahil hindi siya naniniwala. Ngayon tinanong ang nasa mata ng lalaki na wala na ng pag-asa si Kang Haram. Hindi niya alam o bakit nakahanap ang nanay niya ng ganito ba. Mas gusto niya walang stepfather na ganyan, kinabukasan nagsuot siya ng salamin at nagsipihin. Pero habang nagsisipilyo, lalong nadagalit bakit kailangan niyang tiisin. Binuguli na siya ng stepfather bakit pati si Han Mugang ay hindi na rin siya pinapansin. Hindi pwede kailangan niyang gumawa ng pangharm. Si Han Mugang naman ay nasa ospital pa rin din pa ang isang bagay. Pagkatapos nahanap niya ang isang kristal na bola sa bulsa ng damit, na para sa kanya ay mas mahalaga pa sa buhay niya. Pagkatapos magsuot ulit siya ng damit na maayos at sinuot ang sapatos na fitang walang tao sa paligid. Pumasok siya sa ref, may balak siyang gawin pero sa sandaling iyon. Nakipon ni Han Mugang na may paparating kaya isinonang niya ang ref. Balak sanang lumabas para maghintay ng ibang papakataon pero sinusundan siya ni Kang Haram. Pagkatapos nakita niya ang bus na paparating at nabilis siyang tumakbo papunta roon. Binabaliwala si Kang Haram na nahirapan pang makasabay, mabilis niya inutusan ang driver na paandarin ang sasakyan. Pero sinabi ng driver na kailangan muna niyang magbayad ng pamasahe. Habang nag-uusap sila nakasafay na si Kang Haram, tinulungan pa niyang bayaran ang pamasahe ni Han Mugang. Nakita ito ni Han Mugang at aalis na sana pero na ang pinto ng bus. Hindi inaasahan ni Kang Haram na kahit nasa bus na hindi pa rin siya tumitigil. Tingnan mo, may matandang babae na nakasafay ng sumiksik kay Han Mugang. Naintindihan niya ang matanda pero sinabi niyang hindi siya mamamatay kahit hindi ba't alala. Sinilyapan siya ng matanda at sinabing talagang bastos ang kabataan na yun. Pero sinisi niya ang mga tao ngayon, talaga walang alam sa tama at mali. Matanda na pero walang asa, sinabi ng matanda, walang kwentang bata, wala pa pang magulang. Galit na galit ang matanda ang dalsan inagis niya ang bag kay Han Mugang. Pero itinulak ito ni Han Mugang at tumama kay Kang Haram, nakita niyang batumba siya. Tinamantala ni Han Mugang ang pagkakataon para tumakas sa bus, nagmamadali siya dahil may mahalagang bagay siyang kailangang gawin. Para mapabilis, ginamit niya ang papayahang mas teleport dahil sigurado siyang darating ang maghintay niya rito. Kaya umupo siya at naghintay sa harap ng gate ng pahanan. Pero ang mga babaeng tumadaan ay hindi tumitingin sa mata niya at ang mga lalaking tumadaan ay tinitingnan siya ng rifle watching. Nauulo na isip niya na baka dahil hindi maganda ang suot niya pero dumaan ang sasakyan may advertisement. Nasipan niya ang modelo at naisip na kailangan niya mag-ayos ng matanda. Sinimulan siya puringin ng mga empleyado. Sinabing matanda ang katawan niya parang pranjad ng damig. Natuwang marinig ito ni Han Mugang kaya tinanong niya ang presyo ng produkto. Hinuwan ka ng empleyado 2370001 kan mago si Han Mugang. Kinuha niya ang pera at sinabing huwag mong supliya. Pero nang matanggap ng cashier ang pera na mutla siya dahil hindi alam ni Han Mugang na ang pera mula sa underworld ay hindi magagamit sa mundo ng mga tao. Bumalik pa siya at tinanong ang empleyado na parang gusto nilang itanong kung normal ba ang isip niya. Sa mapalanib na sitwasyon, ginila ulit ni Han Mugang ang fortina. Tahimik na naisip ng mga empleyado na baka bago pa kasi tumunaw sa mental hospital. Pero hinintay na ng matagal at hindi siya lumabas kaya sumilit ang isa sa loob. Hindi inaasahan na nawala na ang customer nang hindi nila namalayan. Pagkatapos lumabas ni Han Mugang mula sa banyo ng baba, pero falmado pa rin siyang nagtitimbang ng damit niya. Sumigaw ang dalawang babae na takot siya pero hindi siya masisisi. Wala nang magkaroon siya ng alaala. Siya na ang emisaryo ng underworld na may purong dugo, ang trabaho niya ay hanapin ang mga manapik ng mga tao. Gamit ang kristal na bola at lempin ang kaluluwa nila sa underworld. Nakakapag-teleport sila gamit ang mga pinto at syempre. Hindi sila nakikita ng mga tao. Pero isang araw biglang dumating ang kasamahan niyan. Dahil napuha nito ang kristal na bola ni Jesus Chong at ang black na bola ng iron ay sa kanya. Ibig sabihin tumapat na si Jesus Chong at ang taling paraan para makatakas sa mundo ng tao ay pasulfin ang katawan ng isang patrit at sa grupo ng dalawa.
Kung may gumawa ng mali, madadamay rin ang isa kung manghuli ng tagapamahala. Maging aso sila sa gate ng underworld, kaya hindi nag-apsayan ng oras si Beck. Kailangan niyang mahanap si Jesus Joe at napataong nakita niya si Han Mugang gabi na rin. Pag may namatay natural na kailangang pumilos ang mga emisaryo ng kamatayan. Pinuha niya ang bola at nakita ang imahe ni Han Mugang doon. Ibig sabihin oras na para umalis si Han Mugang. Alam ni Beck na pulis siya, kaya naisip niya isang matapang na plano kung gusto niyang manghuli si Jesus. Joe, kailangan ko gumamit ng katawan ng tao. Kabubunok lang ni Han Mugang. Mabilis na sinalo ni Beck ang sarili sa katawan niya. Pagkatapos maging tao, agad siyang makapagkita sa dalawang kasamahang emisaryo ng kamatayan. Pero dahil masyado siyang prangka nasira ang muod ng iba at itinaas ang kamay para hulihin siya. Pero hindi siya mahawakan sa sandaling iyon, sumakit ang tiyan ni Kang Haram at tumawag ng sasakyan papuntang ospital. Nakakita siya ng dalawang itim na anino sa tabi ni Han Mugang natakot siya na mapahamak si Han Mugang. Kaya mabilis niyang sinabihan ang driver na itigil ang sasakyan. Biglang may bisikletang dumating at tumulak kay Han Mugang na tumba siya sa labas ng linya. Nahulog ang kristal na bola ni Black Lancer, kaya mabilis siyang tumakbo para kunin ito. Nang makita ni Kang Haram na tumakbo siya sa gitna ng kalsada, sinabihan siya na mag-inner. Sa loob ng bola lumitaw ang imahe ni Kang Haram, biglang napansin ni Han Mu. Gamna na finalan niya ang babaeng ito noon pa. Noon abala siya sa kanyang misyon. Ang kumunang target ay ang lalaki sa sasakyan dahil tapos na ang buhay niya sa mundo. Pero hindi ito alam ng lalaki kaya masaya pa rin siyang bumili ng kape para sa girlfriend niya. Ngunit nakakatawa ang magtitinda ng kape ay ang dating girlfriend niya. Pinakman ng babae ang mukha hindi dahil nahihiya sa ex-boyfriend, kundi dahil nakita niya ang anino sa likod nito. Noon napansin niya ang babae at naramdaman na may mali sa tingin niya. At sinabi ng babae sa lalaki na maghintay muna para matapos ang misyon ng maayos. Maayos na dapat iwi ni Jack ang lalaki pero hindi inaasahan na nahawakan siya ni Kang Haram. At sinabihan ang lalaki na maghintay na 3 minuto bago umalis. Noon naguluhan siya ng gusto pero buti na lang hindi nakinig ang lalaki sa babae. Kaya pagkalabas ng pinto namatay agad ito at nahanap na ni Kang Haram ang mangyayari. Akala niya tapos na ang lahat kaya hindi niya pinansin. Pero ngayon, lumitaw ulit ang imahe niya sa bola. Ibig sabihin ang susunod niyang mission ay iuwi ang kanuluan ng babaeng ito sa underworld pero ngayon naisip niya na baka matapulaw ang babaeng ito sa kanya. Kaya isinara niya ang bola at agad na may sasakyang dumiretso sa kanya. Nakita ito ni Kang Haram at mabilis siyang sinugod para iligtas pero siya ang nahimatay. Tingnan ang misyon na iuwi ang kanuluan niya si Ben. Ay gumawa ng desisyon na iuwi muna si Kang Haram sa bahay dahil hindi pa niya nahahanap si Jesus Joe. Kaya hindi pa niya maidada ang kaluluwa ni Kang Haram sa underworld. Nakita ang lubid na nakabitin sa kwarto niya na naman niya hindi rin madali ang buhay niya. Kaya nagpusya siyang hanapin agad ang lalaki para matulungan si Kang Haram na makatapos sa hirap ng mundo. Isang araw pumunta si Beck sa paaralan para hanapin si Jesus Joe. Naniniwala siyang pupunta ito roon para hanapin ang kapatid. Bigla niyang makita ang isang estudyante na kapaiba ang kilos. Na ang estudyanteng ito ay matagal ng patay. Bakit nilang nabuhay ulit ito ngayon? Mabilis niya linila ang isang estudyante at tinanong patay na ang batang iyon paano manalaman. Noon kumanan siya mula sa busali dahil bumagsak ang rangi niya pero buti na lang natamaan ng puno kaya buhay pa siya. Hindi maiwasan ni Black ang pagdududa kay Jesus. John nagpapatuman sa pito sa katawan ng bata. Si Kang Haram naman ay nakahanap ng bagong trabaho na bibenta ng insurance. Ginamit niya ang kakayahan niya ng kuligtas ang mga tao. Ang susunod niyang kliyente ay anak ng isang negosyante. Kaya pumunta siya sa paaralan para mag-imbestiga at nagkataong naroon din si Han Mugang. Pagkatapos nagulat silang pareho na makita ng isa't isa. Bakit ganito? Bakit narito pa rin? Sinunyapan ni Kang Haram ang silid-aralan at makita ang itim na anino sa loob ng isang lalaking estudyante. Narinig ni Han Mugang ang buluan niya kaya lumapit siya at pinanong kung ano ang sinasabi niya. Sinabi ni Kang Haram, alam mo na pero nagtatanong ka pa rin. Alam mong nakikita ko ang itim na anino ng kamatayan, bakit nagpapanggap ka pa? Pero hindi alam ni Kang Haram na imbang sa harap niya ay hindi na ang dating Han Mu. Gagpakinanan niya kundi isang emisaryo ng underworld. Ngayon naalala ni Black ang insidente ng frog. Naghintay ka ng 3 minuto bago umalis. Anong sinasabi mo? Bitawan mo ako kahit 1 minuto lang. Ngayon naniwala na siya na nakikita ni Kang Haram ang itim na anino ng kamatayan. Gusto niyang gamitin ang mga mata ni Kang Haram para matulungan siyang hanapin ang kaluluwa ni Jesus Joe. Itinunat niya ang liig ni Kang Haram at tinanong kung saan estudyante nakita niya ang itim na anino. Ang lalaking estudyante may nakaupo malapit sa bintana. Pagkatapos itinutok ni Han Mugang ang pares sa ulo nito. Gusto niyang pilitin ang kaluluwa ni Jesus Joe na lumabas pero bigla niya napansin na hindi ito ang hinintay niya.
Iniring ng kaluluwa kay Black na patawarin siya pero hindi ito pinansin ni Black. Binantaan siya nito, narinig ko na tumatahos ka. Kung dadalhin mo ako, isisiwalat ko kung sino ka. Kunin mo ako kung gusto mong emisaryo na kamatayan ka, bakit ka matatakot sa isang ordinaryo kaluluwa? Kunwari natakot siya. Sinabihan ng kaluluwa na bumalik sa katawan ng estudyante habang panginis na ito. Inawakan niya ito sa kwelyo dahil alam niya kung pumasok ang kaluluwa sa ibang katawan. At namatay ulit, nakakalimutan nito ang lahat. Kaya hindi mo na matandaan kung sino ako. Inimas ng babae ang bata at biglang lumitaw ang ilusyon. Malinaw niyang nakita ang imani ng batang nakakulong sa manulpa. At pagkatapos nakita niyang inilibing ito ng buhay. May puting bendahe ang kamay ng salarin na may marka si Kalharam ito, na may kakayahang makakita ng enino ng kamatayan kanina. Inawakan ni Kalharam ang kontrata ng insurance ng AV client at ginamit ang kanyang istasyon ng mata para protektahan. Walang itim na anino ang kliyente, ibig sabihin ligtas ito. Pagkatapos pumunta siya sa convenience store para bumili ng tubig, tatanggap na sana ng bayad ng lumingon. Nakita niya ang isang batang kumakain ng kung ano. Tinignan niya ang paligid pero hindi niya nakita ang magulang nito, kaya tinanong niya na saan ang nanay mo. Pero kakaiba ang kilos ng bata. Narinig ito ng may-ari at lumapit, ano yan? Inanong ni Kalharam, hindi ba taga rito ang batang ito, ate? Napansin ni Kalharam na panunaligaw ang bata. Kaya nagmano sa fiction, tinanong kung saan ang bahay nito. Pagkatapos sinintay ng bata si Kalharam panabas. Hindi ko alam kung saan ang bahay ko. No, really. Haram ay hindi rin alam kung ano ang gagawin sa batang ito. May makakafita pa na baka isipin niya nang binubuli niya ang bata, kaya si Haram ay walang choice kundi dalhin ang bata sa presinto. Napansin niyang walang medyas ito. Mabuti pa siya, kinuha niya ang sariling medyas at isinuot sa bata, hindi nagtagang. Nakahanap ang pulis na paraan para makonfront ang tatay ng bata at sinabi kay Kang. Haram na darating na ang tatay ng bata. Sa oras na ito, biglang nalukot ang bata at gusto nang umihi, pero habang naglalakad sumabog na ang tubig. Walang nagawa si Haram kundi hubarin ang pantalon ng bata at dalhin itong labahan, pero pagbalik sa kanya, nahawakan ng kumay niya ang itim na anino sa katawan ng bata. Ayan, lumitaw ang eksena sa simula. Hindi nagtagal, dumating ang tatay ng bata na mangyayakapin nito ang anak. Biglang itinulak ni Haram ang lalaki, naguluhan ang tatay hanggang sa sinabi ng pulis na si Kang. Haram ang nakahanap sa anak niya. Dali pa sinisi ni Haram ang mag-asawa na hindi marunong alagaan ang anak. Yumuko ng paulit-ulit ang mag-asawa at humingi ng paumanhin. Sinabi ng pulis na madalas tumakaf ang batang ito para maglaro, kaya si Kang. Haram ay nagbobo ng tingin sa mga magulang ng bata. Pagkatapos niyakap ng tatay ang anak at umalis ang buong pamilya, si Haram ay tatayan na sana nang makita ang nahulog na pitaka sa sangit, kaya mabilis na kinuha para tingnan. Lumalabas na pitaka ito ng tatay ng bata kanina, mabilis na tumakbo si Haram para tawagin sila at ibalik ang pitaka. Pagkatapos maidat niyang pinayuhan na huwag nang hayaang maligaw ulit ang bata, tayo na bantayan para manatili ang bata sa bahay. Makaramdam ng pagkailang ang mag-asawa sa payo niya. Sa madaling salita, kailangan manatili ang bata sa bahay. Kakaiba ang maramdaman ng magulang ng bata. Pero yumuko ng sila bilang pasasalamat sa kabutihan nang umalis sila. Si Haram ay nanatili pa rin nakatalo nakatitig sa itim na anino ng bata at hindi rapakanmahan. Isang araw pagkatapos maaga, gumising si Haram at tumakbo sa harap ng bahay ng bata, balak tikilan ang salarin. Nakita niya umalis ang tatay ng bata para magtrabaho. Sandali lang napansin niya na may dumating na hindi kilalang nanafo. Dumalabas na guro ito ng bata. Dahil ilang araw na hindi pumapasok ang bata, bumisita ang guro para magtanong. Nalaman niyang guro ito ng bata. Probilis na tinanong ni Haram kung nakakita siya ng sinumang may bendahe sa kamay. Hindi pa natatapos ang tanong, isang lalaking nagbibisikleta ang nadulas sa balat ng saging. Nasugatan ng guro dahil sa pagsagip kay Haram at ang sugat ay nasa kamay rin. Pagdating sa ospital, pamilyar ang bendahe sa kamay nito. Kaya naghinala si Haram at sinundan siya para mag-imbestiga, na isip niya ito ang salarin. Pero walang marka sa telang bendahe. Paano na natagpuan ni Beck si Haram gamit ang locator? Gusto niyang gamitin ang linyang na mata ni Haram para matulungan siyang hanapin ang tao. Sa oras na ito, nakita niya ang isang batang lumabas sa pinto at may dalawang emisaryo ng kamatayan na sumusunod. Ang kanuluwa ng bata ay kailangan na sumunod sa mga emisaryo para mapigilan na si Haram. Sinundan ni Haram ang guro papuntang paaralan. Napansin niyang palakaibigan ikin sa mga estudyante. Na nagpaisip kay Haram na baka sobra nang siyang magdududa. Aalis na sana siya nang biglang napatigil para sa fing maglalagay ng tatak ang guro. Narinig ang tunog ng pagtatatak, muling nag-alala si Haram. At ang susunod na eksena ay mas nakakagulat pa.
Nahulog ng guro ang tatak ng hindi sinasadya isang makulit na estudyante. Ang kumuha nito at tinatakan ang bendahe sa kamay ng guro wayon si Kamharam. Ay sigurado ng ito ang salarin. Napapatay sa bata, kaya mabilis nang kinuha ang telepono para i-record ang mukha ng guro. Si Black naman ay sumunod sa bata papuntang residential area. Hindi pumasok ang bata sa halip ay umakyat ito sa tubo at naes nakita ito ng guro sa primera. Natakot na manangkad ang sikreto, kaya mabilis siyang umuwi si Kamharam. Nakitang umalis ang guro, kaya mabilis din siyang sumunod. Tinawagan niya ang boss niya para iimbestigahan ang pagkatao nito ng huli na ito dati dahil sa pedophilia at paggawa ng iligal na video ng mga bata sa Paris. Nang marinig ito ni Kamharam, magulat siya, sinundan niya ito, pero pagdating sa sanandaan. Dahil hindi siya tumingin sa daan, muntik na siyang masagasaan ng kotse. Paulit-ulit siyang humingi na paumanhin sa driver. Pero nang bumalik si Kamharam para magpatuloy na wala na ang guro ng walang bakas. Kailangan niyang umakyat sa bubong para magkaroon ng mas malawak na tanawin. Sa wakas nakita niya ang lalaking may dalang maleta na palabas ng apartment complex. Hinawagan ni Kamharam ang tatay ng bata, nalaman niya wala ang bata sa bahay, at hinintay na ito ng tatay. Siniguro ni Kamharam na nasa maleta ng guro ang bata, pero nang ilagay ng lalaki ang maleta sa sasakyan at paalis na si Kam. Haram ay sumugod at hinintuan ang harap ng sasakyan, inawakan niya ang uni nito at hiniling na buksan ang front. Itinulak siya ng lalaki ng malakas hanggang matumbal si Kamharam pero naumandar ito. Si Kamharam ay desperado umakyat sa hood ng sasakyan na pilitan itong huminto. Hindi sumuko ang lalaki, pinabilis niya ang sasakyan at biglang hininto. Hanggang sa nahulog si Kamharam sa lupa dahil sa inente. Sa kabilang banda, hindi alam kung ano ang gagawin pero tumakbo si Kamharam para makitagtalo sa kanya. Nasikip ang tuloy ni Kamharam sa bintana. Pagkatapos sinila siya ng lalaki habang pumatakbo ang sasakyan. Sumigaw siya para papigilin ang sasakyan pero bakit naman siya makikinig sa kanya? Dahil matuklasan ni Kamharam ang malaking sikreto niya. Kaya hinila niya ito ng ganoon sa isang distansya. Sa oras na ito dumating si Beth at lumapit, itinaas ang dalawang kamay para harangin ang sasakyan na tumbay. Ang guro sa loob ng sasakyan ay hindi mapigilang matapok. Ang aksyon ni Beck ay lalong nagpatakot sa kanya. Lumapit siya sa harap nito ng may ganap na otoridad. Hindi pa napababa ang guro sa sasakyan nang dinahin siya ni Beck, sinuntok niya ito ng inang beses sa mukha. Pagkatapos sinampan sa huni nito sa tilig ng sasakyan. Sinundan ng mga mabibigat na suntok hanggang sa mumingi ito ng awa, itinulak sa ni Black sa lupa. Nakita ang kahinaom ito, tinadyakan niya pa ito hanggang sa nawala ng malay. Mabilis na pumunta si Kamharam sa likod at binuksan ang trunk. Nang buksan niya ang maleta, hindi inaasahan na babae ang nasa loob. Pareho silang nagulat. Lumalabas kanina, sinubukan ng batang lalaping mapasukin ang bahay ng guro para iligtas ang batang babae. Pero nang sabihin niyang sumunod iting sa kanya pababa, dahil sobrang natakot ang bata na dalawang isip ito. Sa tamang oras dumating ang guro at mabilis na hinila ang batang babae. Natakot ang batang lalaki hanggang sa nahulog mula sa mataas na falapag, mabilis na natin. Usap-usapan ito ng mga tao sa paligid, makita ng lalaki ang pagkakaroon at manap patungong din ang bata. Pero hindi inaasahan na lumaban ang bata at pinagod siya. Ganit na itinulak niya ang bata pero aksidenteng natamaan ang ulo nito sa frame ng pinto. Gumagalaw ang bata. Ang alam niya napatay niya ito nang hindi sinasadya, kaya inilatay niya ang patawad sa baleta. Ang batang lalaki naman ay ginana ng ambulansya. Sa ospital ng tama sa oras na katayo roon si Black at nasaksihan ang lahat. Pagkatapos dinala rin ang batang babae sa ospital, buti na lang hindi masyadong malala. Walang magulang ang bata, tawing lola na may sakit sa utak at hindi makakalakad para nag-arrest siya. Ang gunong manya case ay dinafik na ng polis para manakot sa krimen. Naisip ni Beth na tapos na ang lahat, kaya mabilis na hinila ang kamay ni Kam. Haram at sinabihan siyang samahan siyang maghanap ng kaluluwa aray-aray. Akala ni Beth na nagpapanggap lang si Kamharam na masakit at pabay-sasting. Finumulong ni estudyante ang hawak sa kamay ng babaeng estudyante tulad mo. May kailangan siyang ipakiusap. Kaya napilitan siyang tiisin ang pagsermon pero sinabi ni Kamharam na gusto niyang pumunta sa bahay ng bata. Bakit daw? Sinabi niya na gusto niyang kumpirmahin kung nawala na ang anino sa bata. Nahuli na ang salarin kaya natural na wala na ito pero wala nang magagawa si Black. Sa katigasan ng ulo ni Kamharam, nung makita na wala ng itim na anino sa likod ng bata, si Kamharam ay huminga ng maluwag pero hindi niya alam na hindi ito ang batang niligtas niya. Dahil ang batang dapat niyang iligtas ay patay na. Dahil kagabi galit ang tatay sa anak na tanga kaya malamit niyang pinatay ito. Ang hinintay ng emisaryo ng kamatayan ay siguradong mamamatay. Pumunta si Kamharam para tingnan ang AC client ng insurance company. Walang makita iting na anino pero namatay ang tao sa hindi inaasahang paraan. Noong bata pa si Kamharam, nakita niya ang anino ng emisaryo ng kamatayan.
at nang Mafi naging mahusong empleyado ng insurance. Kinumpirma ni Kang Haram na walang itim na anino sa likod ng kliyente, pero namatay ang kliyente sa aksidente. Lumalabas na ilang araw bago pumunta siya sa bahay ng biktima para mag-imbestiga. Nang makita ang larawan ng biktima noong bata pa, biglang lumitaw ang komisaryo ng kamatayan sa likod niya. Lumalabas na noong kabataan niya, kilala niya ang biktima na may sakit sa isip pero kailangan magtrabaho sa hotel para mabuhay. Pagka-uwi, ginawa kanya ang larawan para ikumpara. Sa ECDO, ang lalaking Mereno ay nakapag-transaksyon sa babae. Pagkatapos nahanap niya ang tala ng investigasyon ng tatay ni Kang Haram noon at nakita ang impormasyon na ang babae ay nakapag-transaksyon. Pero hindi niya inaasahang na ang palitan ito ay magdadala sa kanya ng papahamakan. Kinabukasan pumunta ang direktor ng departamento sa opisina ng chairman na yung naalala niya na 15 taon na ang matalikas. Ang taong ito ang nagsuot ng reno. Katulad na nasa ETDO, ipiniklop niya ang manggas pero wala ang reno. Malinaw nang naalala na ang reno suot ng lalaki sa ETDO ay ang nasa kamay ng chairman. Bakit wala na ito ngayon? Pagkatapos pumasok ang panganin na anak ng chairman at nafinala ang direktor ng departamento. Di na matalik makaibigan ng tatay niya, ngayon basigla siyang pinati. Pagkatapos napansin niya ang relo sa kamay nito kaya pinanong. Nasahin na ang relong butterfly na suot ng tatay mo noon. Akin na ang relong nagulat ang direktor. Lumalabas na siya ang nasapag-transaksyon sa babae Leon. Hindi niya gustong paghinanaan kaya nagkunwari. Na walang nangyari pagkalabas, tinawagan niya about ang kriminal PL ni Leon. Sinabing may mahalagang bagay siyang kailangang pag-usapan. Lumakot ang lalaki na parang may binabalak habang taon. Sobrang nakatutok ang direktor ng departamento sa ebidensya sa kanya. Nang tumingin na nakita niya ang truck na dumiretso sa kanya mula sa kabilang direksyon. Bumaba ang isang misteryosong tao mula sa sasakyan habang ang direktor ng departamento ay namatay na. Kinuha ng misteryosong ang telepono mula sa bulsa. Opo, natapos ko na lumalabas ng hindi ito aksidente. Kinabukasan na sinanap ng pulis ng isang notebook, isang larawan sa sasakyan ng direktor ng departamento, at isang advertisement ng hotel sinermona ng boss si Kang Haram. Dahil kinumpirma niya walang itim na anino sa likod ng direktor pero nagkaroon ng aksidente. Hindi rin may paliwanag ni Kang Haram at sinabing kung hindi mo kasama ng tao, 24 pagkahati 24. Mahirap ding masigurado, ang tunay na sanarin ay ang magsusuot ng renong butterfly at nanonood ng PPT. At isang magandang babae pagkatapos ay inutusan niya ang gwardiya na dalhin ang babaeng Leon. Pero sino ang babaeng nakipagtransaksyon sa kanya? Ito ang lalaking hindi marunong magmalasakit. Na nakita ko, may magandang babaeng kusang lumapit pero ganito ang ginawa niya. Pagkatapos hindi man nang tinulungan ang babae. Sinabi kong hindi matatag ang isip nito pagkatapos ay kanmadong silabihan itong sumama sa kanya. Tahimik na nagreklamo si Kang Haram bakit hindi niya ako tinulungan. Napilitan siya itaas ang kamay pero gusto niya lang nahawakan ni Kang Haram ang laylayan ng damit niya. Marinong na noon pa hinayaan niya itong hawakan ang dibdib niya pero nang makitang hindi na ito pumawa. Mabilis siyang tumalikod at umalis. Tinawag sa ulit ni Kang Haram kayon si Beck ay isang emisaryo ng kamatayan. Kaya gusto nang niyang gamitin ang inyong mamata ni Kang Haram para mahanap ang kanunuwa. Inanong ng kasamahan ni Kang Haram kung bakit si Beck ay gustong sundan ang matandang babaeng iyon siya ang suspect sa serye ng pagpatay. Narinig ito ni Kang Haram, nagulat siya, mukha namang mabait siya. Kung mas manupit ang pamamanaan ng mamamatay tao, mas ordinaryo ang itsura. Nabuksan na ang isip ni Kang Haram, kaya nagpasya siyang gamitin ang kanyang inyan. Namatang para sa kapakanan ng mga tao. Pagkatapos isang lalaking makasuot na itim na leader ang dumating sa ay ng motosiklo sa harap ng matandang babae. Sinabi ni Beck na tingnan niyo mabuti. Kung may itim na anino sa loob ng lalaki, pero walang makitang kakaiba si Kang Haram. Kaya sinabi ni Beck na lumapit siya nang lumapit si Kang Haram. Nakita na talaga ang itim na anino sa loob ng lalaki. Gusto niyang tawagin ito pero nawala na ito sa paningin ni Beck. Ano yan? Mayroon o wala, mabilis silang humabol sa lalaki pero habang hinakhabol. Nabula si Kang Haram at natumba ang lalaki. Kuya, si Beck ay hinintuan ng mga goons. Kaya nakatakas ang lalaki. Lumalabas na ito ang mga hinintuan ni Hanog ang noon talagang maliit ang mundo. Gusto lang ni Beck na habulin ang may itim na anino kaya nang makitang hindi sila umalis sa daan. Sinugod niya at nakipag-away sa kanila, pero pagkatapos na makipaglaban nakapakas na ang lalaki mo. Saan pa pagkatapos pumasok si Black sa painan at makita ang kapatid ni Jesus Chong. Sa tabi nito ay may lalaking nakatitig ng mataman sa babae, akala ni Black si Jesus Chong ito. Ganyan ka na ng saking. Sino to ipafinala mo sa king pagkatapos lumapit si Kang Haram? Sinabi ni Beck na tingnan kung may itim na anino sa lalaking ito pero itinanggi ni Kang Haram. Sinabi ulit ni Beck na tingnan niya mabuti.
Sigurado na mayroon tiningnan ni Kang Haram ang insurance cap. Nang lalaki biglang naintindihan na inakala ni Beck na ito ang nakadite kanina. Ngayon, nalaman ni Beck na mali ang hinintay niya, kaya mabilis siyang umalis. Ang tapos umupo sila para kumain ng magkasama. Ang susunod na nangyari ay parang nahulog si Kang Haram sa dagat ng pulot. Gusto niyang tikman ni Black ang hotpot ng kainan. Masarap na kain ka ng isang subo. Nakita. Kumain si Black ng masarap na karne, kaya si Kang Haram na lang ang kumain. Nakita niyang masarap kainin ni Kang Haram. Inawato ni Black ang baba niya at ginamit ang hinlalaki para punasan ang sabaw sa labi niya. Ang mga babaeng estudyante sa tabi ay humangang sa ginawa niya. Balak sanang kumuha ng tissue si Black para punasan ang kamay pero nagbago ang isip niya. Gusto niyang tikman kung ano ang lasa nito. Nahihiya si Kang Haram sa ginawa ni Beck pero hindi naman ito pinansin. Dahil na humaling na po sa lasa nito, binuka niya ang bibig at kumain may estudyanteng babae na tinanong ang kapatid ni Jesus Jong. Nakabinigyan ka ng pera ng lalaking nakamoto. Matagumpay na nakakuha ng atensyon si Beck sa panahon yun. Sa tamang oras tumayo si Kang Haram para naghugas ng kamay galit na galit ang kapatid ni Jesus Jong sa lalaki sa dahil nakuya niya ang manager ng upa na ito sobrang nakapainis siya totoo ba yun? Naririnig na dahil sa pang-aapi sa kuya mo natakot siya at nagpakamatay hindi ng pang-aapi. Ang ginawa niya ay parang pinatay na rin ang kuya ko tumingin si Beck sa lalaki sa iniisip na siguradong gaganti si Jesus Jong sa tao ito kaya pumasok siya sa katawan ng tao. Para makita kung paano hahanapin ni Beck ang kapwa-emisaryo ng kamatayan na si Jesus Jong. Isang engranding Halloween party ito. Ang mga narito ay hindi basta mayaman kundi marapan. Pumasok si Kang Haram na may makapan na makeup dahil gusto niya kumpirmang yung kulitas ang super. It's client niya. Habang kumukuha ng litrato sa Kang Haram kasama ang boss si Black, ay lumapit na gulat na gusto si Kang Haram nang makita si Han. Gam na napakagwapo at elegante ng itsura. Alam ni Papa Rayon ang idol na si Kang. Ay narito rin at siguradong susundan siya ni Jesus. Joe para magiganti at mamasid si Beck sa mga kahinahinaan lang. Nang may nakamaskarang bumangga sa taon niya, kinuha pa nito ang telepono niya kahit emisaryo na kamatayan siya hindi niya napansin. May tumawag kayo on Suwan ang girlfriend ni Han Nuka. Lumalabas na kinuha ng misteryosong tao ang telepono ni Beck para tawagan siya. Nagulat siya nang marinig na hindi boses ng boyfriend niya ang nagsasalita. Bakit hindi napansin ang kuya mo kung gusto mong iigtas ang boyfriend mo, bilisan mo rito dumating na ang idol na si Jen. Hindi nagtagal opisyal na magsimula ang party. Si Beck ay kalmadong nakatayo sa mataas na lugar para magmasid. Pagkatapos lumapit ang girlfriend niya, hindi nila alam na may sumusunod sa kanila. Sinabi ni Yoon So-won sa boyfriend niya na gusto niyang mag-aral sa Amerika, kaya narito para magpaalam. Pagkasabi lumapit pa siya para halikan siya. Nainggit si Kang Haram pero itinulak ni Beck si Yoon So-won palayo, hindi naman siya si Han Nuka. Ngayon emisaryo na siya ng kamatayan. Biglang may nagpatay ng kuryente tininda ni Beck, umalis na si Yoon So-won. Si Kang Haram naman ay nakatayo ng manupok. Pagkatapos may tumaan at aksidenteng bumangga sa kanya ang espesyal na kakayahan. Ay nagsabi sa kanya na malapit na mamatay ang tao ito. Pero madilim ang lahat kaya hindi alam ni Kang Haram kung sino ang bumangga sa kanya. Ilang segundo nang bumalik ang ilaw muling nagliwanag ang party gusto niyang hanapin ang tao iyon. Inintay ni Beck ang babaeng iyon pero wala siyang makita kaya nagtaka siya at pumasok sa loob. May nakamaskarang bumangga ulit sa kanya. Nakita ni Beck na nasugatan ito. Naramdaman ni Beck na ito ang nanakit sa kanya noon kaya mabilis siyang pumango. Inintuan niya ang trap pero hindi ito ang hinintay niya. Sa oras na ito nakatakas na ang lalaki, inabot ni Beck pero ang lalaki. Inahabol ang girlfriend ni Hamugam dahil siya ang target nang dumaan sila sa tunan. Hindi inaasahan na sumunod si Black sa tubo at umakyat sa sasakyan ng lalaki. Mabilis nitong piningit Marilena para itumba si Black. Pero mahigpit ang kapit ni Black at kalmado lang siyang makaupo sa ibabaw. Sinuntok niya ng malakas ang windshield gumawa ng butas. Kinuha nga ang manibela pero sinuntok ng lalaki ang kamay niya. Nang makitang hindi siya mananalo gumamit ng bibig ang lalaki na saksihan ito ng girlfriend ni Hamuka. Kinuha ni Beck ang seatbelt at hinawakan ang ulo ng lalaki hinampas ito sa manibela. Sa isang iglap nakatakas ang lalaki mabilis niyang tinapapan ng freno. Katumba si Beck dahil sa inertia pero walang nangyari sa kanya. Galit pa rin siyang lumapit sa lalaki pero sinaktan siya nito nang palihim gumura ng dugo si Black. Isang tao ang nanahas tumamas. Pagkatapos sinugod niya ang pagpaglaban sa lalaki pero hindi naman ito panarba na bumisaryo ng kamatayan. Hindi nagtadanda bagsak lang ang lalaki. Inakupan ni Black ang mukha nito pero lihim na pinuha ng lalaki ang kutsilyo at sinaksak ang paa nila. At sinamantala ang pagkakataon para tusukin kang Janet itimunak siya sa barangay.
Pagkatapos itinulak siya ng lalaki kababamang kulay dumaloy ang dugo mula sa tiyan ni Hanuka. Kinuha ng salarin ang girlfriend ni Hanuka pagkatapos binuksan ni Black ang mga mata. Napansin niya hindi siya makatakas sa katawan. Pagkatapos pumasok si Black sa kanya ng party. Bakit hindi ko maalis ang sarili ko sa katawan mo to? Kinuha niya ang kutsilyo sa tamang oras pumasok si Penhara. Hindi gusto ni Black na makita siyang nahihirapan kaya itinulak niya ito palabas. Sinabi ni Kamharam na nakakita siya ng itim na anino at gusto niyang tulungan si Black na hanapin ito, hintayin mo ako sa labas. Mamaya nanabas ako pagkatapos nilinis ni Beck ang sarili at lumabas, tarang hinahin si Kamharam pagkaon. Kabog pa rin ang puso ni Kamharam dahil nakita niya may humalik kay Anu. Gang sa party pagka-uwi kinanong ni Beck ang senior niya. Nafit na saksak ako sa chat at nahulog sa tubig pero hindi ko maalis ang sarili ko sa katawan nito. Sa totoo ang nutrient ang tungkol dito. Ang emisaryo ng kamatayan na ito ang tunay na kapitbahay ni Khan. Haram at ang katawang ito ay sa kapatid niya. Nang hindi mahanap ang katawan ng kuya, hindi na alala ng emisaryo kung sino siya. Pero hindi sasabihin ni Jim ito sa kanya, sasabihin ng niyang hindi na rin alam kung bakit. Dinadala ng salarin ang girlfriend ni Hanuka sa lumang bodega at walang awang binubugbog siya. Ang misteryosong tao na may renong butterfly ay gusto ng lalaki na hanapin si Beth. Buhay dapat makita, patay dapat makita ang pangkay. Kinabukasan nag-ayos ng elegante si Beth para hanapin si Kamharam pero bigla. Napansin niya hindi na siya makakapag-teleport. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Trium tungkol sa side effect. Sa oras na iyon, hindi mo na basta-basta magagamit ang teleportation. Hindi makakapag-teleport. Alam mo Trium dahil unti-unti ka nang nagiging tao. At ang tao ay hindi makakapag-teleport ang salarin sa kanya ay nagmamasid. Nagulat nang makitang buhay pa rin si Beth. Hindi makakapag-teleport si Black, kaya naglakad na lang siya papunta sa bahay ni Kamharam. Pagkatapos nahanap niya ang susi sa bulsa, bigla niyang naintindihan kaya balat niyang hanapin ang sasakyan ni Anu. Gaw para puntahan si Kamharam ilang sandali pa sa wakas. Nahanap niya ang sasakyan ng tao. Mabilis siyang sumakay para hanapin si Kamharam. Akala niya alam niya kung paano magmaneho ng sasakyan pero hinintay niya si Fago mahanap ang paraan para buksan. Pero pagkatapos talagang nakakabigla, hinubad ng binata ang sunglasses ng babae. Biglang makita ang eksena ng kanyang kamatayan natapos si Kamharam at hindi alam ang gagawin. Tinignan ng binata ang relo at sinabing malapit na siyang mahuli kaya mabilis siyang umalis, gusto siyang habulin ni Kamharam. Para sabihin ang tungkol sa itim na anino pero bigla niyang makita sa likod ng mga estudyante. Lahat sila ay may itim na anino, ibig sabihin mamamatay silang lahat. Lumapit ang binata kay Kamharam at tinanong kung saan siya. Hindi komportable pero hininanang ni Kamharam ang kamay niya. Sinabing bukas wag ang manood ng scene. Tinanong ng binata sinong bukas ang sinasabi mo yung plano nating manood bukas. Biglang naing ni Kamharam na bukas may mangyayari sa kanila kaya mabilis niyang pinigilan siya magwag pumunta. May ibang estudyante na sumigaw sa kanya, hindi ka ba sasama mahuli na tayo huwag kang pupunta. Minawala ng binata ang sinabi ni Kamharam nang huwag siya payagan hindi mayaman ang magulang niya. Kaya ibinenta nila kahit ang singsing sa kasal para makabili ng tiket sa scene para sa anak nila tulad ng mga kaibigan. Pero dahil doon nagkahiwalay sila ng landas ni Nin at yung tulad ng inulaan ni Kamharam. Kinabukasan tumugo ang sinihan 300 estudyante walang nakamagpinis. Lumaleksyo ang magulang ng binata sa lugar ng insidente. Tinanong kung nasa listahan ng mga namatay ang anak nila. Pero nakakagulat wala ang pangalan niya sa listahan. Umanga ang magulang niya pero bago pa sila matuwa kinuha ng pulis ang isang tanguan mula sa sulok. At sinabi at sinakumpirman yun kung kamay pa ito ng anak nila. Nang buksan ng tatay ang kahon, hindi na napayanan ng nanay kamay na ng anak nila kung nasa loob. Dahil may suot itong singsing ng nanay na tinutos niya. Hindi nagtagal pumunta ang mga magulang ng mga namatay na estudyante sa kopyet. Piniling na imbestigahan ang malalim na pagkamatay ng 300 estudyante. Pero wala roon ang pinuno. Naririnig na namatay siya sa aksidenteng trapiko, kaya natapos na lang doon ang kaso. Pagkatapos ng maki-aksidenteng nabangga ni Kamharam ang isang matanda, naramdaman niyang papatayin ang matandang ito na may suot na renong butterfly pero hindi niya alam na siya ang tatay ng batang lalaki noon. Pagkatapos pumunta siya sa trainman aksidenteng itinulak ng walls si Kamharam at nabangga ang chairman. Naramdaman niyang mamamatay ang chairman dahil sa may suot na renong butterfly. Nahukutin ang breathing tubig para malaman kung sino iyon tinaman niya si Beck sa bahay ng matandang. Natagpuan ni Kamharam ang isang larawan sa mesa at malaman na ang matanda ay katay ng batang lalaki ni Mom. Pagkatapos sulanap nila ang matalik na kaibigan ng matanda at tinanong kung nakita niya kamakailan ang matanda. Sinabi ng kaibigan na mula 15 taon na ang nakalipas pagkatapos na pagkubo na pumatay sa 300 estudyante. Hindi na niya nakita ang kaibigan niya. May nangyari ba sa kanya?
Wala po so ngayon, wala pang problema. Sinadya ni Black na ihulog ang tasa sa paa ng lalaki. Mabilis nitong hinubad ang sapatos na pinamitan ng medyas. Sinabi ni Black na nagsisinungaling siya dahil pareho ang bakas ng sapatos niya. Sa bakas na naiwan sa fama ng matanda, biglang napansin ni Kang Haram na kilala niya ang tatay ng boss niya. Kaya sobrang kung hinang-hina na rin siya, kaya nakaabang sila sa labas ng pinto. Sa wakas lumabas na ang lalaki. Nagpagpasin ang sundan siya at makitang pumasok siya sa isang A-fila. Para pupirmahin ko siya and senading. Kailangan nilang hanapin kung may relong butterfly siya. Sinabi ni Black kay Kang Haram na maghintay sa sasakyan habang siya ang mag-iimbestiga ng pumasok si Black. Maingat niya sinuri ang kwarto. Sa wakas natagpuan niya ang relong butterfly na suot ng salarin. Nang nakanyagay sa kabinet, pero siya ba talaga ang salarin, hindi ko pa nakita ang emisaryo ng kamatayan na mahilig sa kalinisan ng kanigin. Nakapaglaban si Beck sa mga langaw sa bahay ng suspect. May reswarting na aksidenteng nahulog ang ebidensya ng krimen ng lalaki. Mabilis na sinuri ni Kang Haram at nalaman na ito ang ebidensya. Na napapatunay na kinuha niya ng mag-isa ang pera ng suporta. Ininala ni Kang Haram na ito ang dokumentong hinintay ng matagal ng matanda. Kaya pinatay niya ang matanda. Pagkatapos tinasik nila ang lalaki at pumunta sa ospital para kumpirmahin. Kung ang matanda kanina ay ang may suot na relong butterfly. Biglang nakita ni Beck ang isang truck at ito ang mismong sinakyan ng matanda. Pagkapasok ni Kang Haram nakita ni Beck na lumabas ang matanda. Kasama ang dalawang emisaryo ng kamatayan sa likod na ananong na ang nangyari sa bahay ng matanda. Pagkatapos malaman sinugod siya ng matanda pero mas mabilis si Beck. Binagsak niya ito. Tinanong ni Beck kung sa kanya ba ang relong yun. Kaya sinabi lang ng matanda na ninakaw niya ito lumalabas noon. Pumasok siya sa bahay ng tatay ng bapong lalaki para hanapin ang relong. Mamahaling ito para matuklasan ang kulay na salarin. Sinanda ni Beck ang lalaki gamit ang sasakyan habang mapitin ni Kang Haram ang itim na anino sa tabi ng chairman. At nakita ng papatingin ang chairman ng may suot na rin ng budget strap. Ginawakan niya ang itim na anino wherein nang nalalaman na hindi ang matanda ang salarin. Kung hindi ka noon ang tatay ng batang lalaki ay maaari. Mapatay ng salarin anumang oras tumakbo si Kang Haram para pinan ng kamera. Nakita niyang pareho ang damit ng lalaki sa hinintayan niya kahapon si Beck. Sumunod sa tatay ng bata papuntang bodega at nakita siyang kinikidnap ang isang tao na may dalawang emisaryo ng kamatayan sa tabi. Naalala ni Beck ang sinabi ni Kang Haram kagabi. Kuya nakita po ang itim na anino habang patay ang inaw. Parang kinidnap ang tao at nakatali sa upuan hindi makakanaw. Sumabog pa ang lugar na iyon, lumalabas na nabangga ni Kang Haram ang taong ito. Sa tabi ng matanda ay may tambak na pampasaro. Pagkatapos sinundan ulit ni Black ang lalaki pero natuklasan siya nito. Nang malaman na pulis si Black, hininala ng matanda na ipinagbigayanan siya ng panatang sa pulis. Pero paano matatakot ang isang emisaryo ng kamatayan sa isang tao na nakatupok na kutsilyo sa kanya? Mabilis na idiniindikat ang matanda sa pader at itinulak siyang pabagsak. Mayroon lang makita ng matanda ang renong butterfly na nahulog sa sako. Pumunta si Kang Haram sa nanay ng batang lalaki, nakita rin ang itim na anino balak niyang hawakan ito. Pero itinulak man ng doktor ang nanay para sa pagsusuri ang aksidenteng nahulog ang frame ng larawan sa mesa si Kang Haram. Umupo para tingnan nakita niya na may larawan doon. At ang larawan ito ay ng may-ari ng sinihan noon. Hinamang ni Black kung kanino ang relo yun. Sinabi ng matanda na ang relo ay isinuot ng anak ng may-ari ng sinihan pero ang salarin. Na nagsuot ng relo iyon na talaga ang gumawa ng ganoong karuman-duman na bagay. Nakita ng batang babae at itim na anino sa likod ng mga estudyante kinabukasan gumuho ang sinihan. Namatay lahat ang 300 estudyante. Umiyak na gusto ang mga magulang nila gusto ng hustisya para sa nona. Hindi inaasahan na namatay ang may-ari ng sinihan sa aksidenteng trapiko ang nanay ng isang estudyante. Nakita ng nanay na hindi pinapansin ng gobyerno ang bagay na ito. Kaya naisip niya nagpapanggap ng napatay ang may-ari ng sinihan para makatakas sa krimen kaya siya. Kinuha ang pera ng kabayaran at pumunta sa ibang bansa para hanapin siya. Pero siniraan siya ng mga tao pagkatapos sumatay siya ng eroplano papuntang ibang bansa. Umupo siya kumakain ng pinapay sa gilid ng pasada at tinitingnan kung may kamukha ng may-ari ng sinihan pero palaging natitismayan. Pagkatapos nagtrabaho siya bilang kasambahay para sa pangalawang asawa ng lalaki, sigurado siyang pupunta ito roon. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, sa wakas hinintay niya ang araw na ito, kinuha niya ang kamera para kumuha ng ebidensya. 15 taon pagkatapos kinidnap ng biktima ang anak ng lalaki pero nahuli siya ni Beck sa akto ang manarki. Ay ikinuwento ang nangyari sa nakalipas na 15 taon at sinabing ang mga pampasabog sa mesa ay peke lang. Inilabas niya ang kidnapping sa broadcast para mapilitan ang may-ari ng sinihan na magkita. So huli sumang-ayon si Beck sa paraan ng lalaki. Nang makita bumaba ang pagbabantay ni Black, binigyan siya ng lalaki ng electric shock.
hanggang sa nawala ng manan. Pagkatapos lumabas ang nilako sa screen ang buong lunsyo, ibinunyag na buhay pa ang may-ari ng sinihan na kita rin ito ni Kang Haram. Ibintay nila ang lokasyon kung saan kinidnap ng lalaki ang anak ng may-ari ng sinihan si Kang Haram. Ikinuwento sa boss ang nakita niyang eksena. Sinabi ng boss na sa kalsada sa tabi walang dumadaan sa sasakyan. Nag-isip sandali ang lalaki. Sa wakas natagpuan nila ang bodegang iyon kaya mabilis silang pumunta roon. Inintay ng tatay ng biktima ang may-ari ng sinihan pero hindi ito dumating. Kaya pinindot niya ang pampasabo at pinindot rin ng misteryosong tao ang pindutan. Nakita ng boss na nasa palanid si Kang Haram, mabilis siyang pumunta para protektahan siya pero natamaan ng bato sa ulo. Nabasag ang lahat ng salamin, sumiklab ang malaking apoy pagkatapos nagising sila. Naalala ni Kang Haram na nasa pumarnit ang anak ng lalaki pero ang paa ng boss ay nakakulong sa mga bato. Nagising rin si Beth, nakitang sumabog na ang lugar. Tumakbo si Kang Haram sa lugar ng anak ng lalaki. Nakita hindi mo siya humihinga ng tanggalin niya ang food, hindi inaasahan ng nanay ito ng biktima. At makot ang tatay ng biktima, hindi niya maintindihan malinaw na peke ang pampasabot. Paano sumabog ito? Dumalabas na ang misteryosong tao ang nasa likod ng plano na paripin ang peke ng puman. At siya rin ang nagpalit ng nanay ng biktima sa anak ng lalaki. Tinapay niya ang nanay ng biktima at itinakita pa ito sa patay ng biktima. Nagsisi na gusto ang lalaki na makita ang patay na ang asawa niya. Ngayon nang dumating ang pulis, ikinutok ang baril sa kanya. Ngayon ayaw na rin niya mabuhay bago mamatay, balak niyang pindutin ang pindutan. Ipinasa niya ang larawan ng anak ng may-ari ng sinihan kay Black pagkatapos ay namatay sa sakit at pagsisinsi. Tumayo si Black sa mataas na lugar at ibinigyan na buhay pa ang may-ari ng sinihan. Kumalat ang imahe ng lalaki sa buong bansa. Napuno ng larawan niya ang siyon na panggap siyang patay pagkatapos ay idineklara ng gobyerno na buhay pa siya. Kumalat ang warrant of arrest sa buong bansa. Nakitang napanuluan ng mga magulang ng biktima ang eksena ito yumuko sinal bilang pasasalamat kay Black. At sumunod sa emisaryo ng pamatayan papuntang underworld para magtumakas ng may-ari ng sinihan. Pero pinatay siya ng misteryosong tao, nakita ni Han Mugam, na may dalawang emisaryo ng underworld na sumusunod ng handay ng umayos si Kang Haram. Niyakap siya ni Mugam. Sa aksyong ito ni Mugam medyo naguluhan si Haram. Naisip ni Mugam na hindi niya maaaring hayaang mapahagnam si Haram. Sa trabaho ng mga kasamahan niyang emisaryo ng underworld, pagkaalis niya at binitawan niya si Haram sa oras na ito si Mugam. Nakafika ng itim na anino ng kamatayan sa likod ng batang babae. Kaya lumapit siya at hinawakan ang itim na uso. Lumalabas naman ang buhat sa batang babae at tumalon mula sa pusali para magpakamatay. Sa oras na ito dumating ang nanay ng batang babae. Lumapit si Ingim at muling hinawakan ang itim na uso. Lumalabas na ang nanay ang magbuhat sa anak at tumalon para magpakamatay. Ang aksyon ito ni Haram ay nagpabigat ng loob kay Yu. Kung napansin niyan ni na empleyados ng mawang ni Mansu. Ikinuwento niya kay Haram na nilindang siya ni Mansu at sinaktan noong Halloween. Pagkatapos sinantay ni Haram ang boss niya. Pagkafita lumapit siya at sinampal si Mansu, pagkatapos ay sinisi siya kung bakit niya sinaktan. Siyanhi noong araw na iyon. Sa oras na ito nakita ni Mansu sa screen ang balita tungkol sa pang-aabuso niya sa babae. Dahil pangangasatan niya, hindi niya maintindihan kung ano ang mangyayari. Manakilahin ni Haram si Mansu para sumufo pero si Mansu ay sinabing hindi niya ginawa iyon. At katapos bumalik si Mansu sa kumpanya, pinintay siya ng mga reporter. Tumayo siya sa harap ng media at idineklara iranan siya ni Yankee. At sinabing siguradong parurusahan niya ito ng meron alpha. Habang naglalakad ang batang babae sa kalsada, tinawag siyang aswang mapaklase kaya umiyak siya. Nakita ni Yankee na binubuli ang anak niya, lumapit siya para alibin ito. Sinabing nito parehong aswang ang nanay at anak pagkatapos sinila ni Yankee ang batang lalaki para humingi ng tawad sa anak niya. Sa oras na ito dumating ang nanay ng batang lalaki, lumapit fall at itinurak si Yankee sa lupa. Nanay ka nga pero wala kang kwenta. Anong ginagawa mo, sinungaling ka lang? Ano na sinasabi mo? Babae kang may anak na pero sinisiraan mo pa ang iba na ng abuso sa iyo, sigurado ako. Kahit asong dumaan ay tatawas sa iyo nang umalis ang nanay ng bata. Tinila ni Yankee ang buhok niya pagkatapos at simula ang labanan ng dalawa. Tumakbo ang batang babae kaya huwag kang hiniling na iligtas ang nanay niya. Tulungan mo ang nanay ko please, binigyan pa siya ng tanging lollipop mo. Pero hindi pa rin siya tinulungan ni Mugam na may pusong bakal. Sandali na pinintay ni Yankee at abogado, binigyan siya nito ng kasunduan sa settlement. Mas nagpipirmahan mo iyon, makakatanggap siya ng isa 0 bilyon. Tiniling na ni Yankee ang nilalaman ng papel. Iniling na kasunduan na aminin niyan siya ang nangakit kay Mansu. At sabihin ang mga sugat sa katawan ay ginawa niya sa sarili. Pero hindi tinanggap ni Yankee ang pagtatago ng katotohanan.
Nagpasya siyang humingi ng tulong sa publiko at media para linisin ang pangalan niya. Pero sinabi ng abogado ng diretso na makukulong siya. Pagkatapos ginamit pa ang anak niya para taputin siya. Hindi inaasahan na narinig ng batang babae ang lahat ng ito. Kinabukasan hininta ng bata si Mansu at hiniling na patawarin ang nanay niya. Huwag mong ikulong ang nanay ko. Isinulat ng bata ang pangalan niya sa kasunduan sa settlement. Pero hindi pa rin siya pinatawad ni Mansu dahil hindi niya agad hinintay ng abogado si Yang Pi para sa kasunduan. Kaya tinawagan niya at sinermona ng husto ang abogado. Pagkatapos hinintay niya ang mga kaibigan na dumalo sa Halloween party noong araw na iyon. Pero narinig rin nila na pumasok siya sa kwarto ni Yang Pi. Pagkatapos hinintay niya si Leo para magtanong tungkol dito. Sinabi ni Leo na nakita niyang tumalon si Yang Pi mula sa mataas na palapa. Sa likod bahay puno ng sugat ang katawan niya, malabo rin niyang nakita ang isang tao sa itaas. At ang taong iyon ay puno ng glowing green paint. Ikaw yan, Mansu, dahil hindi naalis niya ang panatang sa kanya. Kaya nag-iwan siya ng huling salita sa rooftop. Pagkatapos inihanda ng buhatin ang anak niya at tumalon mula roon. Ano ang nagtulak sa kanya na gawin ang ganitong ekstremong bagay? Ilang araw lang ang nakalipas pinilit siya ng mayamang amo. Sa sexual na laro, kaya tumalon siya mula sa matains na palapa. Puno ng sugat ang buong katawan niya. Gusto niyang gamitin ang media para makuha ang hustisya. Pero sinanubusan ng protesta ng mga taong hindi nakakaunawa. Binato pa siya ng itlog ng mga tao. At tinawag siyang aswang sinabi niyo nang siniraan niya ang mayamang amo para sa pera. Bakit ganito ang ginagawa ninyo sa Pin? Dahil hindi siya maawa ng mga tao at pa siya siyang tumalon sa gusali. Sa oras na ito dumating si Haram at Mansu dumulot siya sa harap ni Yang Pi. Inamin na pinilit niya si Yang Pi at hiniling na huwag siyang mag-isip ng masama. Upunta siya para sumuko na wala agad ang itim na anino ng kamatayan sa likod ni Yang Pi. Nakita ito ni Haram. Tinignan ni Yang Pi ang sugat sa leeg ni Mansu, hindi siya iyon. Ang nakapagtarik sa kanya noong araw na iyon ay hindi si Mansu. Dahil iniwan niya ang sugat sa leeg na malaki sa kanang bahagi sa oras na ito. Nalaman ni Mansu na lasing siya noong araw na iyon at hindi niya ginawa iyon. Sinungaling ang lalaking iyon. Sa mismong sandaling ito nakita ulit ni Haram ang itim na anino ng kamatayan sa likod ni Yang Pi at Mansu. Ibig sabihin malapit nang mamatay ang dalawa. Kaya hinawakan ni Haram ang itim na usyok, hinawakan ni Mansu ang kamay niya at hiniling kay Haram na alagaan si Yang Pi. At siya naman ay hahanapin ang katotohanan tungkol dito. Pagkatapos ninala ni Haram si Yang Pi sa presinto dahil iyon lang ang paraan para maprotektahan siya. Iniling ni Haram kay mukhang maprotektahan si Mansu dahil nakita niya ang itim na anino ng kamatayan sa likod niya. Sinabi niya rin kay mukhang na binigti ng misteryosong tao si Mansu. At ang gitnang daliri ng misteryosong tao ay naputol ng aso sa oras na iyon inatake ng fikar ang batang babaeng. Wala magawa si Yang Pi, kundi magmakaawa ay Haram na pauwiin siya para kunin ang gamot. Sa oras na ito na alalo ni Haram ang eksena ng pagpapakamatay ni Yang Pi sa bahan, kaya nagpasya siyang bumalik sa bahay para kunin ang gamot para kay Yang Pi. Sa oras na iyon, ginamit ng misteryosong tao ang lubid para bitihin si Mansu. Hindi inaasahan na nakita ito ng dalawang emisaryo, ng Underworld at ni Mugang. Sa ilang sandali hinto na ang paghina ni Mansu. Nakatayo lang si Mugang at nanonood dahil emisaryo rin siya ng Underworld kaya hindi siya makikialam. Sa buhay at kamapao ng tao. Nang maisip na misteryosong tao na nagtagumpay siya tumalikod sa para umalis. Kaya minintuan siya ni Mugang pagkatapos nagsimula ang labanan nila ng misteryosong tao. Sa oras na ito mainat na tinignan ni Mugang ang yanak. Lumalabas na hindi siya ang misteryosong tao na nawalan ng gitnang daliri. Siniyapan niya ang sausage sa tabi na laman niyang mali ang bakita ni Haram. Sinamantala ng misteryosong tao ang pagkakataon sinipa ng malakas si Mugang hanggang natumba pagkatapos mabilis siyang umalis. Dahil habulin ni Mugang pero hinintuan. Ni Mansu gamit ang paasa liit niya hiniling niya kay Mugang na iligpos siya. Sa oras na ito napansin ni Mugang na buhay pa siya. Umupo ang dalawang emisaryo ng Underworld sa kama at tumawa ng manakas. Samantala hinintay ng Haram ang gamot sa bahay ni Yang Pi. Biglang lumitaw ang misteryosong tao sa likod niya. Naramdaman ni Haram ang isang bagay pero huli na. Ginamit ng misteryosong tao ang lubid para bitiyin siya sa ilang sandali na wala ng mana si Haram dahil hindi niya kinoya. Pagkatapos hinila ng misteryosong tao ang paa niya at kinalakad siya pagkatapos inilagay siya sa bato. Kinuha niya ang kutsilyo para gawing peking suicide scene si Haram. Sa kabutihang palad nagising si Haram sa tamang oras kinuha niya ang shovel head at hinampas sa ulo ng misteryosong tao na nagpasugat sa kanya. Pagkatapos binuksan niya ang mainit na tubig at sinubuyan sa mukha ng misteryosong tao. Sa ilang sandali pinindot pa rin si Haram ng misteryosong tao sa tubig. Pagkatapos ng ilang minutong pampukong biglas nawalan ulit ng malay si Haram dahil sa pagod sa oras na ito si Yang Pi.
Umuwi at kinuha ang showerhead kinampas ulit sa ulo ng misteryosong tao. Isa pang beses pagkatapos tinunuan niya si Haram na mapaahon mula sa tubig. Lumalabas na pagkailis ni Haram sa presento. Hindi gusto ni Mugham na madamay si Haram sa gawain ng mga emisaryo ng underworld. Kaya pinanalo niya ang mag-ina. Sa oras na ito nagising si Haram pero itinunat ng misteryosong tao ang bata at tumakas. Naramdaman ni Haram na delikado pa rin ang mag-ina. Kaya dinala niya si Abhi sa bahay ni Mugham. Sinabi ni Abhi na ang lalaking nandahasa sa kanya ay may amoy ng mukod. At naalala ni Haram na noong Halloween ang pamangkin ni Mansu na si Osamin ay may ganoong amoy rin. Kaya pumunta si Haram sa kwarto ng ospital ni Sanmin. Nakita niya ang gasgas sa liib ni Sanmin. Nagawa ng kupo. Sa oras na ito naintindihan ni Haram na si Sanmin ang may kagagawa ng lahat. Ininanda niyang dapting si Sanmin para sumuko. Samantala umuwi si Mugham at napansin na nawala ang soul orb niya. Kaya tinawagan niya si Haram para magtanong tungkol dito. Nakatayin mo na ako tinawagan. Nasa kwarto ng ospital ng boss ako. Nahuli ko na ang affair kay KNP, sobrang hindi ko panipaniwala ang nangyari. Pagkatapos narinig ni Mugham ang sigaw ni Haram, napansin niyang nasa panganib siya. Kaya ginamit niya ang teleportation para makarating sa kwarto ng ospital ng boss. Nakita na nahulog ang telepono ni Haram sa sahig, pero nawala na siya ng walang bakas. Dinalalis ang si Haram sa liblib na lugar. Pagkatapos tinawagan niya ang tatay niya para humingi ng tulong. Lumalabas lang ang pagpaparatang kay Mansu ay plano ng tatay niya na paklasan ni Mugham ang plate number ng sasakyan. Sanmin sa Keith E. Pagkatapos bumalik siya sa presinto at hiniling sa mga kasamahan na suriin ang lahat ng plate at ansada. Sa wakas natagpuan nila ang nakaformang sasakyan ni Sanmin. Inintay pa rin ni Sanmin ang tatay niya. Nakita niyang papalapit ang sasakyan at akala niya ang patayan na iyon. Ngunit nang tignan niya ulit ng mabuti si Mugham ang nasa sasakyan kaya tumakbo siya. Mabilis na inabol ni Mugham si Sanmin na bangga ang mga hadyang sa gilid ng kalsada. Pagkatapos nagsimula ang kapanapanabik na karera ng sasakyan, sinubukang habulin ni Mugham ang sasakyan sa harap. Pero paulit-ulit siya hinintuan ni Sanmin nang makita ang sitwasyon. Napilitan si Mugham na banggain ang likod ng sasakyan sa harap. Pagkatapos na inambanggaan, biglang bumukas ang trunk ng sasakyan sa harap. Sa oras na ito nakita ni Mugham si Haram sa loob ng trunk. Para sa kaligtasan ni Haram, itinigil niya ang pagbangga. Dinilisan ni Mugham ang pokmo para makasabay sa sasakyan sa harap. Sininasan si Sanmin na ipigil ang sasakyan. Pero hindi na finik si Sanmin sa kanya. Kaya muling ninalaro ni Mugham ang pagbangga sa kanya. Sandali nang may lumitaw na headlamp sa harap, mabilis na tinapakan ni Mugham ang preno. Habang ang gulong ni Sanmin ay tumama sa bato dahilan para si Haram na nasa trunk, ay mahagis palabas ng sasakyan. Nilalaro ni Sanmin ang roller coaster nang mag-isa, mabilis na tumakbo si Mugham sa tabi. Ulit-ulit na tinawag si Haram para magising. Samantala pinuha ni Sanmin ang pala sa lupa, sa wakas nagising rin si Haram. Humanga rin si Mugham ng mahaba-haba pagkatapos ng matagal na pagkaumanga. Pero sa tamang oras na iyon, ganit na lumapit si Sanmin na may ganap na galaw. Inampas niya ng pala ang ulo ni Mugham. Pagkatapos kinuha ulit ni Sanmin ang baka sa lupa, mga hinintayin niyo ako harapin. Alam niyo ba kung sino ako? Nabilis na tinakpan siya ni Haram para sa kanya sa mapagpasyong sandali. Inawakan ni Mugham ang bakan. Sa oras na ito narinig ni Osamin ang tunog na sasakyan ng pulis, na pansin niyang wala na siyang patas. Nawala ng mala na emisaryo ng underworld, hindi nagtagal dinala si Sanmin sa interrogation room. Inaring niya na lasing siya noong gabi ng Halloween at wala siyang naalala tungkol sa pagkakaladkad sa babaeng iyon. Ang pag-atake kay Mugham ay para sa napagtatanggol. Kinuha rin ng abogado ni Sanmin ang medical record ng bating mayaman tungkol sa mental health. Sinabing hindi normal ang kanyang isip at hindi pa siya menor de edad, at ito rin ang unang pagkakasalang niya. May koneksyon ang tatay niya sa gobyerno at maraming makapangyarihang tao. Kaya pansamantalang tinulong si Sanmin para sa isang taong pagmamasid sa Korea. Sa panahong ito, bawal siyang umalis ng bansa. Sa gabi umuwi si Mansu para hanapin ang alagang aso. Sa oras na ito lumitaw ang dalawang bodyguard. Sa harap niya, dinala nila siya sa harap ng kuya niya. Pagkatapos dinala ng kuya niya ang alagang aso ni Mansu sa lugar na ito. Balak patayin ang aso sa harap mismo ni Mansu. Sa oras na ito lumuhod si Mansu sa harap ng kuya niya. Piniling sa kuya na patawarin ang aso. Mali ako, saktan mo na lang ako. Dapat kitang saktan, hindi ba? Sinunod ng kuya, binugbog na gusto si Mansu. Sa mismong oras na iyon, para protektahan ang among inagat ng aso ang kuya. Sandali nang nakatakas ang kuya sa atake ng aso. At ginamit ang golf club para patayin po alagang aso. Wala nang mamatay ang nanay ni Mansu. Ang aso ang taming sandalan niya sa buhay. Pagkatapos kinuha ng kuya ang dokumento ng pag-abandona sa manor ng One Piece Crew.
Hinawakan ng kamay ni Mansu at ipinindot ang fingerprint niya roon. Samantala pinapamasa ng batang mayaman ang mapulay na intindiyo. Inabukasan ng magising siya napansin niya dun sa airport lobby siya. At hawak niya ang pasaporte niya. Kinunan siya ng litrato ng mga Koreano sa paligid gamit ang cellphone. Pabilis niyang hinintay ang telepono sa wakas sa loob ng maleta aksidenteng nahulog ang puting pulbos. Agad napansin ng mga tao kung ano iyon. Ang taong ito ay pamangkin ng Wang Ace Group, hindi pa rin niya napapansin. Ang bigat ng sitwasyon iniunad ng balita na sa maleta ng batang mayaman. Maraming puting pulbos. Mabilis na dinakip ng pulis si Osamin lumalabas. Timutan nangyari kagabi o nakita ni Mugang. Pagkatapos din yun siyang pumasok sa kwarto ni Sangnin. Napakamaawain ang bansang ito sa mga menor de edad at sa mga mayayaman. Gayunpaman habang matutulog ng mahimbing ang batang mayaman natagpuan ni Mugang ang pasaporte at puting pulbos sa kwarto. Pagkatapos dinala niya ito sa airport lobby. Pagkatapos nagsiik ng maskara at umalis ng may ganap na elegance. Sa parehong oras ng lupa ng sinihan ng Muji na gumuho noon, ay muling itinayo bilang matayog na gusali. Habang ginagawa na tuklasan nila ang isang pampay, ang kasamahan ni Mugang na emisaryo rin ng underworld ay biglang maging itim na unso. Pero ano ang koneksyon ng emisaryo ng underworld sa pampay sa construction site? Sa construction site na ginagawa hindi alam ng operator ng makina. O ano ang nabangga sa ilalim ng lupa na biglang huminto, mabilis na bumaba ang dalawa para tingnan. Natuklasan nila ang isang pampay sa ilalim ng lupa na nagpatapos sa kanila hindi alam kung ano ang gagawin. Sa parehong oras bumalot ang itim na usok sa kasamahan ni Mugang na emisaryo ng underworld. Hindi rin niya maintindihan kung bakit nangyari ito sa kanya sandali lang. Naging ibang anyo siya, bakit biglang naging ganito ako? Sinabi ni Officer Park sa kanya na kapanetagpuan ang bangkay. Babalik ang emisaryo sa orihinal na anyo. Ang bangkay na ito ay ng estudyanteng si Sudong, na namatay sa pagguho ng sininhan ng Muji noon Sudong Jusko. Sudong Jusko asawa ko ano na ang gagawin natin. Pagkatapos nag-tifon ang mga tao para magprotesta sa harap ng deal ng Wang Ace Group, inutulan nila ang pagpapaunlad ng Wang Ace Group sa lupa ng sinihan ng Mujin. Noon dahil sa tingin nila ito ay manas na lugar. Ang eksenang ito ay nagpaalala kay umanho ng Wang Ace Group hindi siya. Mapapalik samantala papauwi lang ni Haram. Inintay ng nanay niya sa harap ng bahay ng matagal na. Tinanong ng nanay si Haram kung nakita niya ang itim na anino ng pamatayan sa stepfather niya. Sinabi ni Haram na nakita niya, pero ayaw na iligtas ang walang kwentang stepfather na iyon. Sinabi ng nanay na hindi pwede mamatay ang stepfather. Dahil ang kapatid ni Haram na may sakit sa dugo ay nanonailangan ng bone marrow ng stepfather para mabuhay. Noon may pera na para sa operasyon ang kapatid. Hindi inaasahan na dinala ng stepfather ang pera sa sugat at matalo pero galit pa rin si Haram sa stepfather. Sinabi niya sa nanay na hindi niya talaga ililigtas ang stepfather sa harap ng pagtanggi ng hanap. Tahimik lang ang nanay na nagtitiis na umuwi si Haram para kumain binignan niya ang nilutong itlog sa wallet. Biglang maalala niya na walang kasalanan ang kapatid niya. Ayaw nagpasya siyang iligtas ang stepfather, nagsuot siya ng sunglasses at pumunta sa Vietnam Hospital. Pagkatapos tinanggal niya ang salamin at tamang ang pinaanan. Lumitaw iting na anino ng kumatayan sa katawan ng kapatid niya. Kaya hinintay niya ang stepfather para hawakan ang iting na anino ng kamatayan. Nang umalis na ang stepfather sa kanyang sasakyan, napilitan si Haram na tumawag ng taxi para habulin. Pero hindi inaasahan na muling umiram ng pera ang stepfather sa mga oferero para magsubay. Naging tauhan ang stepfather ng grupo ito para makahiram ng pera. Nang samdan ni Haram ang stepfather, nakita niya ang itim na anino ng pamatayan sa likod ng grupo. Hindi rin niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi inaasahan na naroon din si Mugang. Pagkatapos nagmaneho si Mugang at Haram para habulin ang grupo, hindi inaasahan, nakasalubong nila sa doon ang kapitan ng criminal police. Inila agad ng kapitan si Mugang palabas na sa sasakyan na pilitan si Haram na magpatuloy sa paghabol. Sa oras na ito nagsimula ng makipaglaban ang grupo ng mga tauhan sa mga tao. Ang grupo ng mga tauhan ay tinawag ni Ogman Ho mula sa Wang Ace Group. Habang ang mga tao ay naroon para pigilan ang Wang Ace Group sa pagpapaunlad ng lupaing ulo. Nakita ni Haram ang itim na anino ng kamatayan na kumatapang sa grupo ng mga tao. Kaya lumapit siya para pigilan sila pero itinulog siya pabagsak sa lupa. Naramdaman niya masusunog sa apoy ng grupo ito. Pagkatapos niya ulit ang stepfather niya. Naramdaman niyang namatay ang stepfather para iligtas ang isang bata. Sa oras na ito, tumakbo si Mugang papunta. Nakita niya may mga emisaryo na kanuluwa sa paligid ng grupo kaya mabilis siyang tumakbo para protektahan si Haram. Sa oras na ito, ang matandang lalaki ay pumasok na sa loob ng pansamantalang bahay walang napapaanan o may misteryosong tao na nagbulos.
ng gasolina sa paligid ng bahay pagkatapos biglang na kinuha ang lighter mula sa bulsa at sinindihan ang papel. Pagkatapos itinapon ang papel sa lugar na binubuksan ng gasolina, nagsimulang madriyab ng husto ang pansamantalang bahay. Habang ang misteryosong tao ay tahimik na umalis sa lugar na walang vapas. Sa oras na ito, nakita ni Haram ang makapal na itim na usok na umaakyat at mabilis siyang tumakbo roon. Lumapit ang kapitan ng pulis at pinaril ang isang putok sa langit. Sa oras na ito, tumigil ang grupo ng mga tauhan at mga tao sa pakikipaglaban. Tumakbo si Haram sa pansamantalang bahay. Nakita niya nakalock ang malaking pinto gamit ang kandado sino ang gumawa nito. Ano nang gagawin ko, nakakabigo talaga may tao pa rito. Binasag ng matandang lalaki ang salamin ng bintana. Tinignan ni Frank sa loob at makita ang mga bata na puno ng itim na anino. Nakamatayan na gumagapang sa kanila. Sa oras na ito, nakita ni Mugang ang usok mula sa malayo, mabilis siyang tumakbo roon. Kinuha ni Haram ang bato para basagin ang kandado, pero parang walang epekto. Nakita ni Mugang ang pansamantalang bahay na puno ng mga emisaryo ng kaluluwa sa itaas. Tulungan mo ako rito, tulungan mo ako. Pero emisaryo rin siya ng underworld, hindi siya maaaring makialam sa gawain ng tao. Kung hindi itatapon siya sa ikaw-negatibo, 18 na antas ng underworld at ipiprito sa pumupunong mantika. Sa oras na ito, naalala niya ang sinabi ng tatay ni Simpson sa kanya. Ang mga batang nawalan ng magulang ay tinuturing na ulila. Pero ang mga magulang na nawalan ng anak, ano ang tawag sa kanila? Dahil masyadong nakakatakot iyon, wala lang. Kaya nagpasya siyang lumapit para iligtas ang mga bata, itinulak niya si Haram sa piling. Pagkatapos tinamik niya ang buong wakas para baluktutin ang mga bakal sa bintana. Pagkatapos isa-isang binuhat niya ang mga bata palabas. Sa oras na ito, dumating ang kapitan ng pulis at ang mga magulang. Ginamit niya ang baril para sirain ang kandado at tinampata ang naligtas sa tamang oras. Mabilis na tumakbo si Haram sa loob ng pansamantalang bahay. Sumisiklab na musto ang bubong sumunod, simugang kay Haram yakap ang bata sa kaman. Naramdaman na ito ang batang gusto iligtas ng stepfather niya. Pagkatapos tinala ni Mugang si Haram palabas ng ligtas pagkatapos ng insidente dito. Hiniling ni Haram sa stepfather na iligtas ang kapatid niya, nagpasalamat siya. Sa oras na ito, tinawagan ni Oman Ho ang misteryosong tao, pinanong kung bakit nakalock ang pinto. Ang layunin niya ay takutin ng sina Muhammad mastermind na gumagawa ng plano. Asensya na sino ba talaga ang nag-lock ng pinto at ipinulak sila sa kamatayan. Nang dumating si Haram sa harap ng operating room ng kapatid niya, nakita niya wala lang itim na anino ng kamatayan ang kapatid, kaya medyo gumaan ang loob niya. Pagka-uwi ng datang babae mula sa paaralan, biglang nakita ang itim na usok sa likod ng tatay niya. Makapal na makapal, hinawakan ng bata ang itim na anino ng kamatayan, malinang na naramdaman. Na itinulak ng mamamatay na may tapuon ng gagamba sa kamay ang katay niya mula sa matayog na busali. Kagabi na napabyagan ang tatay ni Haram sa mamamatay para iligtas ang bata. Hindi inaasahan na kaya niyang harapin ang mamamatay. Sa ilang sandali na babagsak niya ang mamamatay. Pero nang ihanda siyang dalhin sa presinto biglang. Sinugod na mamamatay mula sa likod ang tatay ni Haram at walang awang tinapos ang buhay niya. Pagkatapos itinapon pa ng mamamatay kapatawan niya mula sa matayog na busali. Kinabukasan ng umaga, nakita ni Haram ang bangkay ng tatay niya sa lugar ng krimen. Nakita niya ang matandang lalaki na may tattoo sa likod ng kamay. Nakilala ni Haram na siya ang pumatay sa tatay niya nang iulat niya sa pulis ang mamamatay. Ay umalis na sa lugar ng krimen. Pagka-uwi sa bahay dahil nakilala ni Haram ang totoo ng gagamba sa kamay ng mamamatay, ginamit niya ang mainit na plansa para tanggalin ang totoo niya. 25 taon pagkatapos sinintay ni Haram ang bahay ng tipad na mamamatay. Sa oras na ito, nakita niya ang itim na usok sa likod ng tipak. Inawakan niya ang itim na anino ng kamatayan. Malinaw na naramdaman na pinatay ng bayaw. Ang babae ito, sinabi ko na sa iyo, napatay na ang bayaw ko. Hinila agad ni Haram ang babae, papapatayin ka ng bayaw mo, tumakas ka na. Hindi niya alam kung ano ang gagawin kaya kinuha niya ang telepono at tinawagan ang pulis. Sinabi niya sa pulis na may serial killer na balak magmana sa Filipo. Sa oras na iyon, dumaan ang sirang truck na may refrigerator. Naramdaman ni Haram na gumagawa ng krimen ang mamamatay sa bahay ng babaeng iyon. Kinuha niya ang upuan at umakyat sa loob nang pumasok si Haram sa bahay. Nakita niya nakahiga na ang babae sa tubo. Sinuri niya kung may pulso pa ang babae pero malago. Naramdaman na may sumusunod sa kanya, kaya kinuha niya ang fruit knife at lumapit. Nang dinahin niya ang kurtina, napansin niyang nawala na ang mamamatay, lumapit siya sa bintana. Nakita niyang aalis na ang mamamatay sa lugar na ito. Kaya tumakbo siya pababa ng hagdan at lihim na sinundan ang mamamatay. Nakita niyang sumakay na ang mamamatay sa trunk. Sinundan niya ito mula sa likod. Lumating ang sasakyan sa isang liblib na lugar na walang tao. Mabilis na kinuha ni Haram ang fruit knife mula sa bulso.
Natukumbutong ba habang dumanapit sa harap ng truck para tingnan, hindi inaasahan na nawala na ang mamamata sa loob ng sasakyan. Walang bakos biglang may malakas na kamay na ninila si Haram pabagsak sa lupa. Kumaya si Haram hawak ang kutsilyo at itinutok sa mamamatay hayop Ron. Kamo ang pumatay sa tatay ko, hindi ko. Alam ko na pinatay mo ang tatay ko. Pagkasabi sinugod na ang mamamatay. Pero hindi ka na ba ni Haram kung mamamatay sinipan niya ng direksyon si Haram? Natumpa siya sa lupa, kinuha ng mamamatay ang kutsilyo sa kamay ni Haram at ipinutok sa nikner. Sino ang tatay mo? Sinamantala ni Detective Kamsohyuk ang pagkapalito ng mamamatan. Kinagat ng malakas ni Haram ang kamay ng mamamatay, mabilis niyang kinuha ang kutsilyo sa lupa. Handa nang muling umatake, dumating ang emisaryo ng Underworld sa bahay ni Haram at natuklasan ang larawan sa ilalim ng lupa. Kinuha niya ito para tingnan. Sa larawan ay ang serial killer na si Wang Yongchon sa oras na ito. Napansin ni Mughal na hinintay ni Haram ang mamamatay na si Wang. Yongchon agad siyang gumamit ng teleportation papunta sa bahay ng hipag ng mamamatay. At nakita ang hipag na nakahiga sa dugo. Mabilis ding tumating ang kapitan ng pulis sa lugar. Natagpuan na pasamahan si Wang Yo. Siyon sa security camera malapit doon at si Haram ay sumusunod sa likod niya sa bisikleta. Naramdaman ni Mughal na nasa palanip si Haram. Kaya tinawagan niya si Haram habang hinintay siya pero hindi niya masabot ang telepono. Sa oras na iyan, nakita niya ang sapatos ni Haram pinahulog sa lupa, ipinapatunay niya ang paghahanap kay Haram. Pagkatapos nakita niya ang pulis na natuklasan ang isa pang crime scene, pumasok si Mughal. Sa loob at natagpuan ang telepono malapit sa dugo telepono iyon ni Haram. Sa ibang lugar natuklasan ang emisaryo ng Underworld ang Soul Orb. Sa basement ng ospital at ang orb na ito ay kay Mughal. Binuksan niya ito at nakita sa loob si Haram. Pagkatapos simintay ni Mughal si Haram sa ilalim ng malakas na ulan. Sa oras na ito natanggap niya ang tawag lumabas na may resulta na ng E. At makumpirma nila na ang ENT sa pangalawang crime scene ay kay Haram. Kung ang isang tao na katulad ng kanyang katawan ay nawala ng higit sa 2 litro ng dugo, siguradong hindi na mabubuhay. Hindi mapakalmahan ang puso ni Mughal. Kaya bumalik siya sa pangalawang crime scene. Inulaan ang posisyon ng pamatayan ni Haram. Yung paan niya siguradong mamuli niya ang mamamatay na si Wang. Yongchon pinababasa ng umaga binuksan ni Mughal ang telepono ni Haram. Sa loob ay ang recording ng ulat ni Haram. Narinig niya ang isang truck na namulekta ng silang refrigerator na dumaon. Kaya inihambing ni Mughal ang oras pumunta siya sa labas ng crime scene. Gusto niyang ikumpara ang oras ng ulat ni Haram sa oras na dumaan ang truck kahapon. At hanapin ang driver ng truck makalipas hindi ng sandali. Dumating na ang truck na namumulekta ng silang refrigerator. Kaya lumapit siya at inanong ang driver, may nasita pa bang kahina-hina ng tao rito kahapon. Noong araw na iyon, aksidenteng nabangga po ang isang refrigerated truck na nakaporn. Nabag sa regulasyon pero kakaiba na alis na ang mga letra sa plate number ng sasakyang iyon. Tumawag ako ng ilang beses sa contact number sa truck. Pero walang sumasagot sa kabilang linya, kaya iniwan ko ang contact info ko pero walang tumawag sa akin. Tiniring ni Mughal sa driver na ibigay ang numero ng telepono ng suspect sa truck. Pagkatapos sinundan ni Mughal ang numero ng telepono ng suspect at dumating sa bahay niya sa bodega. Natuklasan niya ang dugo sa sahig at ang dugo ay tumulong mula sa refrigerator. Binuksan niya ang pinto ng refrigerator pero wala siyang nakita sa loob. Pero nang tumalikod siya nakita niya ang sapatos. Sa oras na ito naalala niya ang isa pang sapatos ni Haram kaya mabilis siyang tumakbo para tingnan. Natuklasan niyang hindi si Haram ang tao roon. Sa wakas nakahinga ng mahina si Mughal sa oras na ito ang mamamatay na si Wang Yongchon ay umuwi agad siyang sinugot ni Mughal at nakapaglaban. Pinilit niyang tanungin kung nasaan si Haram. Dadaling kita sa bangkay nga ang sabi nito ay nagpaiyak kay Mughal. Pagkatapos nagmaneho ang mamamatay kasama si Mughal para hanapin si Haram, hindi inaasahan na nabaliw si Wang Yongchon. Si Haram talaga ang nagpalasat sa akin ng buong buo ng pakiramdam ng pagpataw. Narinig ko ni Mughal hindi niya napigilan ang pagsuntok kay Wang Yong. Siya na ilang beses sa tamang oras na bangga ang sasakyan sa fumo. Sa oras na ito, unti-unting nalilito si Mughal. Habang si Wang Yongchon ay kinuha ang martilyo at paulit-ulit na hinampas ang puso ni Mughal. Ito ang pinahuwalang awang mamamatay na nakita. Hawak ang martilyo, hinampas na ito ng paulit-ulit sa puso ng lalaki. Pagkatapos ikinapon si Mughal sa ilang at nagmaneho palayo mag-isa. Si Rio ay kumukunan ng ECD sa ospital, may misteryosong tao na nagbabarda sa kanya. Sa oras na ito napihano ang mamamatay sa ospital. At ang target niya ngayon ay si Rio habang nagpapahinga si Rio sa rescue. Dumating ang misteryosong tao roon. Pakikalmahan na wipat ka sa patabing kwarto may gagamit dito sinabi niya. Napilitan si Leo na umalis dahil alam ng misteryosong tao na kukumpal ang mamamatay para patayin si Leo. Nang umalis si Leo sa kwarto,
Pumasok ang mamamatay sa restroom. Ang hindi na alam hindi seryo ang nasa kwarto. Namanda na siyang umatake ng walang awa, hinawakan ng misteryosong tao ang kutsilyo sa kamay niya at hinina. Pinakpan ng mata sa oras na ito pumasok si Mugang na bulat ng mamamatay. Dahil malinaw na pinatay niya na si Mugang. Tinanong ni Mugang kung saan si Haram pagkatapos sinugod niya ang mamamatay at masipaglaban. Pero sinumantala ng mamamatay ang pagkakataon para tumapas sa restroom. Hindi inaasahan na napuklasan siya ng pulis sa lobby ng ospital pero sinipan niya ang pulis. Hindi tumigil si Mugang sa paghabol sa mamamatang. Kinuha ng mamamatay ang baril ng pulis at tumakbo palabas ng ospital. Pagkalabas sinampas niya hanggang mawalan ng banay ang driver ng bus pagkatapos nagmaneho ng bus. Kinidnap ang lahat ng pasahero at tumakas sa oras na ito, inabol siya ni Mugang sa pilit ng bus. At hiniling sa mamamatay na itigil ang bus, itigil mo ang bus. Habang nagmamaneho napitan niya si Mugang. Inafita. Kumain si Black ng masarap na karne, kaya si Kang Haram naman ang kumain. Nakita niya masarap kainin ni Kang Haram. Inawakan ni Black ang baba niya at ginamit ang hinlalaki para punasan ang sabaw sa labi niya. Ang mga babaeng estudyante sa tabi ay humangal sa ginawa niya. Balak sanang kumuha ng tissue si Black para punasan ang kamay pero nagbago ang isip niya. Gusto niyang tikman kung ano ang lasa nito. Nahihiya si Kang Haram sa ginawa ni Beck pero hindi naman ito pinansin. Dahil na humaling ng sa lasa nito. Binuha niya ang bibig at kumain may estudyanteng babae na tinanong ang kapatid ni Jesus Jong. Nakabinigyan ka ng pera ng lalaking nakamoto. Matagumpay na nakakuha ng atensyon si Beck sa tanong na iyon. Sa tamang oras tumayo si Kang Haram para naghugas ng kamay galit na galit ang kapatid ni Jesus Jong sa lalaki sa dahil nakuya niya ang manager ng upa na ito sobrang nakakainis siya totoo ba yun? Naririnig na dahil sa pang-aapi sa kuya mo na dapat siya at nagpakamatay hindi ng pang-aapi. Ang ginawa niya ay parang pinatay na rin ang kuya ko tumingin si Beck sa lalaki seksi. Iniisip na siguradong gaganti si Jesus Jong sa tao ito kaya pumasok siya sa katawan ng tao. Para makita kung paano hahanapin ni Beck ang kapwa-emisaryo ng kamatayan na si Jesus Jong. Isang engranding Halloween party ito. Ang mga narito ay hindi basta mayaman kundi marapan. Pumasok si Kang Haram na may makapan na beko dahil gusto niyang pumpirmang hinukuligtas ang super. It's client niya. Habang kumukuha ng litrato sa Kang Haram kasama ang bolsita, ay lumapit na gulat na gusto si Kang Haram nang makita si Han Mu. Gam na napakagwapo at elegante ang itsura. Alam ni Beck Rion ang idol na si Kiang. Ay narito rin at siguradong susundan siya ni Jesus. Joe para magiganti nagmamasid si Beck sa mga kahinahinala. Nang may nakamaskarang gumanggal sa taon niya, kinuha pa nito ang telepono niya kahit emisaryo ng kamatayan siya hindi niya napansin. May tumawag kayo on Suwan ang girlfriend ni Han Mugang. Lumalabas na kinuha ng misteryosong tao ang telepono ni Beck para tawagan siya. Nagulat siya nang marinig na hindi boses ng boyfriend niya ang nagsasalipong. Bakit hindi napansin ang kuya mo kung gusto mong iligtas ang boyfriend mo, bilisan mo rito dumating na ang idol na si Jen. Hindi nagtagal opisyal na magsimula ang party. Si Beck ay kalmadong nakatayo sa mataas na lugar para magmasid. Pagkatapos lumapit ang girlfriend niya, hindi nila alam na may sumusunod sa kanila. Sinabi ni Yoon So-won sa boyfriend niya na gusto niyang mag-ara sa Amerika, kaya narito para magpaalam. Pagkasabi lumapit pa siya para halikan siya. Nainggit si Kang Haram pero itinulak ni Beck si Yoon So-won palayo, hindi naman siya si Han Mugang. Ngayon emisaryo na siya ng kamatayan. Biglang may nagpatay ng kuryente tininda ni Beck umalis na si Yoon So-won. Si Kang Haram naman ay nakatayo ng malungkot. Pagkatapos may dumaan at aksidenteng bumangga sa kanya ang espesyal na papayahan. Ay nagsabi sa kanya na malapit na mamatay ang tao ito. Pero madilim ang lahat kaya hindi alam ni Kang Haram kung sino ang bumangga sa kanya. Ilang segundo nang bumalik ang ilaw muling nagliwanag ang party gusto niyang hanapin ang tao iyon. Inintay ni Beck ang babaeng iyon pero wala siyang makita kaya nagtaka siya at pumasok sa loob. May napamaskarang bumangga ulit sa kanya. Nakita ni Beck na nasugatan ito. Naramdaman ni Beck na ito ang nanakit sa kanya noon kaya mabilis siyang humambog. Iningkuan niya ang trap pero hindi ito ang hinintayin niya. Sa oras na ito nakatakas na ang lalaki, inabot ni Beck pero ang lalaki. Inahabol ang girlfriend ni Han Mugang dahil siya ang target nang dumaan sila sa tunnel. Hindi inaasang hanggang sa bulod si Glock sa pupo at sa sasakyan ng lalaki, mabilis nitong pinilit ang manivela para ikumpas si Glock. Pero maigpit ang kapit ni Glock at kalmado lang siyang nakaupo sa ibabaw. Sinuntok niya ng malakas ang windshield gumawa ng butas. Kinuha niya ang manibela pero sinuntok ng lalaki ang kamay niya. Nang makita hindi siya mananalo gumamit ng bibig ang lalaki na saksihan ito ng girlfriend ni Han Mugang. Kinuha ni Beck ang seatbelt at hinawakan ang ulo ng lalaki inampas ito sa manibela.
Sa isang iglap na katapas ang lalaki, mabilis niyang tinapapang preno. Natumba si Beck dahil sa inertsya pero walang nangyari sa kanya. Galit pa rin siyang lumapit sa lalaki pero sinaktan siya nito nang palihim bumura ng dugosip na. Isang tao ang nanahas tumamas. Pagkatapos sinuwod niya at nakipaglaban sa lalaki pero hindi naman ito panaban na minisaryo at pamatayan. Hindi nagtagal na bagsak na ang lalaki. Tinapupan ni Black ang mekaniko pero rihim na pinuha ng lalaki ang putsilyo at sinaksak ang paa ni Black. At sinamantala ang pagkakataon para tusukin ang Janet itinulak siya sa barangay niya. Pagkatapos itinulak siya ng lalaki pababa ng tulay dumaloy ang dugo mula sa tiyan ni Hanmuga. Kinuha na sa larin ang girlfriend ni Hanmuga pagkatapos binuksan ni Black ang mga mata. Napansin niya hindi siya makatakas sa katawan. Pagkatapos pumasok si Black sa banyo ng party. Bakit hindi ko maalis ang sarili ko sa katawan ko? Kinuha niya ang putsilyo sa tamang oras pumasok si Kangharan. Hindi gusto ni Black na makita siyang mahihirapan kaya itinulak niya ito palabas. Sinabi ni Kangharan na nakakita siya ng itim na anino at gusto niyang tulungan si Black mahanapin ito hintayin mo ako sa labas. Mamaya nalabas ako pagkatapos nilinis ni Beck ang sarili at lumabas para hinahin si Kangharan pagkaon. Kabog pa rin ang puso ni Kangharan dahil nakita niyang may pumalik kay Hanmu. Gang sa party pagka-uwi kinanong ni Beck ang senior niyang. Nasaksak ako sa tiyan at nahulog sa tubig pero hindi ko maalis ang sarili ko sa patawan nito. Sa totoo alam ni Jin ang tungkol dito. Ang emisaryo ng kamatayan na ito ang tunay na kapitbahay ni Kang. Haram at ang katawang ito ay sa kapatid niya. Nang hindi mahanap ang katawan ng kuya, hindi naalala ng emisaryo kung sino siya. Pero hindi sasabihin ni Jim ito sa kanya, sasabihin lang niyang hindi niya rin alam kung bakit. Dinadala na sa rin ang girlfriend ni Han mukhang sa lumang boteka at walang awang binubugbog siyang. Ang misteryosong tao na mayroon ng butterfly ay gusto ng malaki ng hanapin si Beck. Buhay dapat makita patay dapat makita ang bangkay. Kinabukasan nafaayos ng elegante si Beck para hanapin si Kangharan pero bigla. Napansin niyang hindi na siya makakapag-teleport. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Trian tungkol sa side effect. Nasa oras na iyon, hindi mo na basta-basta magagamit ang teleportation. Hindi makakapag-teleport. Alam mo Dream dahil unti-unti ka nang nagiging tao. At ang tao ay hindi makakapag-teleport ang salarin sa kanya ay nagmamasi. Nagulat nang makitang buhay pa rin si Beck. Hindi makakapag-teleport si Black ay nabinakadnanam siyang papunta sa bahay ni Kangharan. Pagkatapos nahanap niya ang susi sa bulsa. Bigla na maintindihan kaya balak niyang hanapin ang sasakyan ni Hanmu. Gang para puntahan si Kangharan ilang sandali pa sa mafast. Nahanap niya ang sasakyan ng tao. Mabilis siyang sumakay para hanapin si Kangharan. Akala niya alam niya kung paano magmaneho ng sasakyan pero hinintay niya ang susi bago mahanap ang paraan para buksan. Pero pagkatapos talagang nakakabigla, hinubad ng binata ang sunglasses ng babae. Biglang nakita ang eksena ng kanyang kamatay natapos si Kangharan at hindi alam ang gagawin. Tinignan ng binata ang relo at sinabing malapit na siyang mahuli kaya mabilis siyang umalis gusto siyang habulin ni Kangharan. Para sabihin ang tungkol sa itim na anino pero bigla niyang makita sa likod ng mga estudyante. Lahat sila ay may itim na anino ibig sabihin mamamatay silang lahat. Lumapit ang binata kay Kangharan at pinanong kung saan siya. Hindi komportable pero hininanam ni Kangharan ang kamay niya. Sinabing bukas wag ang manood ng scene. Kinanong ng binata sinong bukas ang sinasabi no yung plano nating manood bukas. Biglang naing kay Kangharan na bukas may mangyayari sa kanila kaya mabilis niyang pinikilan siya magwat pulumpa. May ibang estudyante na sabigal sa kanya, hindi ka ba sasama mamuli na tayo huwag kang pupunta. Binawala ng binata ang sinabi ni Kangharan nang wag siya payagan hindi mayaman ang magulang niya. Kaya ibinenta nila kahit ang singsing sa kasal para makabili ng tiket sa sing para sa anak nila tulad ng mga kaibigan. Pero dahil doon nagkahiwalay sila ng landas na niyan at kang tulad na ginulaan ni Kangharan. Kinabukasan tumugo ang sinihantap ng daan estudyante walang nakaligtas. Dumiretso ang magulang ng binata sa lugar ng insidente. Inanong kung nasa listahan ng mga namatay ang anak nila. Pero nakakabunat wala ang pangalan niya sa listahan. Umanga ang magulang niya pero bago pa sila matuwa kinuha ng pulis ang isang kahon mula sa sulok. At sinabi at sinakumpirmahin kung kamay ba ito ng anak nila. Nang buksan ng tatay ang kahon, hindi na napayanan ang nanay kamay na ng anak nila ang nasa loob. Dahil may suot itong singsing ng nanay na tinugos niya. Hindi nagtagal pumunta ang mga magulang ng mga namatay na estudyante sa gobyerno. Piniling na imbestigahan ang malaking mapagkamatay ng 300 estudyante. Pero wala roon ang pinuno. Naririnig na namatay siya sa aksidenteng trapiko, kaya natapos na lang doon ang kaso. Pagkatapos ng maki-aksidenteng nabangga ni Kangharan ang isang matanda, naramdaman niyang papatayin ang matandang ito na maisuot na rin ng butterfly pero hindi niya alam na siya ang tatay ng batang lalaki noon.
Pagkatapos pumunta siya sa chairman, aksidenteng itinulak ng boss si Kamharam at nabangga ang chairman. Naramdaman niyang mamamatay ng chairman dahil sa may suot na relong butterfly. Nahukutin ang breathing tube para malaman kung sino iyon dinala niya si Beck sa bahay ng matanda. Natagpuan ni Kamharam ang isang larawan sa mesa at nalaman na ang matanda ay tatay ng batang lalaki noon. Pagkatapos sulanap nila ang matalik na kaibigan ng matanda at tinanong kung nakita niya ang pamakailan ng matanda. Sinabi ng kaibigan na mula 15 taon na ang nakalipas pagkatapos ng pagkubo na pumatay sa 300 estudyante. Hindi na niya nakita ang kaibigan niya. Kaya nangyari ba sa kanya? Wala po sa ngayon, wala pang problema. Sina Jenny Black na ihulog ang tasa sa paa ng lalaki. Mabilis nitong hinubad ang sapatos at pigamitan ang medyas. Sinabi ni Black na nagsisinungaling siya dahil pareho ang bakas ng sapatos niya. Sa bakas na naiwan sa fama ng matanda, biglang napansin ni Kamharam na kilala niya ang tatay ng boss niya. Kaya sobrang kung hinang-hina na rin siya, kaya nakaabang sila sa labas ng pinto. Sa wakas lumabas na ang lalaki, nagpasinagsandan siya at nakitang pumasok siya sa isang AFU na. Para problemahin ko siya ang salarin. Kailangan niya nang hanapin kung may relong butterfly siya. Sinabi ni Black kay Kamharam na maghintay sa sasakyan habang siya ang mag-imbestiga ng pumasok si Black. Maingat niyang sinuri ang kwarto. Sa wakas natagpuan niya ang relong butterfly na suot ng salarin. Nang nakangibay sa kabinet, na siya ba talaga ang salarin? Hindi ko pa nakita ang emisaryo ng pamatayan na mahilig sa karinisan ng ganito. Nakapaglaban si Beck sa mga langaw sa bahay ng suspect. Pero swerteng na aksidenteng nahulog ang ebidensya ng krimen ng lalaki. Mabilis na sinuri ni Kamharam at nalaman na ito ang ebidensya. Napapatunay na kinuha niya ng mag-isa ang pera ng suporta. Ininala ni Kamharam na ito ang dokumentong hinintay ng matagal ng matanda. Kaya pinatay niya ang matanda. Pagkatapos tinafit nila ang lalaki at pumunta sa ospital para kumpirmahin kung ang matanda kanina ay ang may suot na relong butterfly. Biglang nakita ni Beck o isang truck at ito ang mismong sinakyan ng matanda. Pagkapasok ni Kamharam nakita ni Beck na lumabas ang matanda. Kasama ang dalawang emisaryo ng kamatayan sa likod na alanan niya ang mangyari sa bahay ng matanda. Pagkatapos malaman sinugot siya ng matanda pero mas mabilis si Beck. Minagsak niya ito. Tinanong ni Beck kung sa kanya parang lelo-lelo. Kaya sinabi lang ng matanda na ninapang niya ito lumalapas noon. Pumasok siya sa bahay ng tatay ng batong lalaki para hanapin ang nenok. Mamahaling ito para matuklasan ang tunay na salarin. Sinanda ni Beck ang lalaki gamit ang sasakyan habang nakita ni Kamharam ang itim na anino sa tabi ng chairman. At nakita ng papatayin ang chairman na may suot na renong butterfly. Inawapan niya ang itim na anino bayan ng nilalaman na hindi ang matanda ang salarin. Kung hindi ganoon ang tatay ng batang lalaki ay maaari mapatay ng salarin anumang oras tumakbo si Kamharam para kinan ang kanan. Nakita ng pareho ang damit ng lalaki sa higintayan niya kahapon si Beck. Sumunod sa tatay ng bata papuntang bodega at nakita siyang kinikidnap ang isang tao na may dalawang emisaryo ng pamatayan sa tabi. Naalala ni Beck ang sinabi ni Kamharam kagabi. Kuya, nakita ko ang itim na anino habang patay, Para kinidnap ang tao at nakatali sa upuan hindi makatanaw. Tumabog pa ang lugar na iyon, lumalabas na nabanggay ni Kamharam ang tao ito. Sa tabi ng matanda ay may tambak na pampasabo. Pagkatapos sinundan ulit ni Black ang lalaki pero natuklasan siya nito. Nang malaman na pulis si Black, hininala ng matanda na ipinagbigay-anan siya ng palaban sa pulis. Pero paano matatapot ang isang emisaryo na pamatayan sa isang tao na nakatupok na konsigyo sa kanya? Mabilis na idiniindikat ang matanda sa patid at itimulok siyang pabagsak. Mayroon lang makita ng matanda ang lenong butterfly na nahulog sa sound. Pupunta si Kamharam sa nanay ng batang lalaki, nakita rin ang itim na anino balak niyang hawakan ito. Pero itinulak mo ng doktor ang nanay para sa pagsusuli aksidenteng nahulog ang frame ng larawan sa mesa si Kamharam. Huhupo para tingnan nakita niya ng may larawan doon, at ang larawan ito ay ng may-ari ng sinihan noon. Tinanong ni Black kung kanino ang relo iyon. Sinabi ng matanda na ang relo ay isinuot ng anak ng may-ari ng sinihan pero ang salarin. Na nagsuot ng renong iyon ba talaga ang gumawa ng kanong kanuman-duman na bagay? Nakita ng batang babae ang itim na anino sa likod ng mga estudyante kinabukasan kumuha ang sininhan. Namatay lahat ang 300 estudyante. Uyak na gusto ang mga magulang nila gusto ng hustisya para sa mga anak. Hindi inaasahan na namatay ang may-ari ng sinihan sa aksidenteng trapiko ang nanay ng isang estudyante. Nakita ng nanay na hindi pinapansin ng gobyerno ang bagay na ito. Kaya naisip niyang nagpapanggap ng napatay ang may-ari ng sinihan para makatapos sa krimen kaya siya. Kinuha kaya ng pabayaran at pumunta sa ibang bansa para hanapin siya. Pero siniraan siya ng tao pagkatapos ay sumakay siya ng eroplano papuntang ibang bansa. Umupo siya kumakain ng pinapay sa gilid ng kalsada, tinitingnan kung may kamukha ng may-ari ng sinihan pero palaging napipismaya.
Pagkatapos nagtrabaho siya bilang kasambahay para sa pangalawang asawa ng lalaki, sigurado siyang pupunta ito roon. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, sa wakas hinintay niya ang araw na ito, kinuha niya ang kamera para kumuha ng ebidensya. 15 taon pagkatapos kinidnap ng biktima ang anak ng lalaki pero nahuli siya ni Beck sa akto ang lalaki. Ay ikinuwento ang nangyari sa nakalipas na 15 taon at sinabing ang mga pampasabog sa mesa ay peke lang. Inilabas niya ang kidnapping sa broadcast para mapilitan ang may-ari ng sinihan na magpakita. So huli sumang-ayon si Beck sa paraan ng lalaki. Nang makita bumaba ang pagbabantay ni Black, binigyan siya ng lalaki ng electric shock hanggang sa nawala ng manan. Pagkatapos lumabas ang niloko sa screen ng buong lungsod, ibinunyag na buhay pa ang may-ari ng sinihan na kita rin ito ni Kamharon. Inintay nila ang makatron kung saan kinidnap ng lalaki ang anak ng may-ari ng sinihan si Kamharon. Ikinuwento sa boss ang nakita niyang eksena. Sinabi ng boss na sa palsada sa tabi wanging tumadaan ang sasakyan. Nag-isip siyang dali ang lalaki. Sa wakas natagpuan nila ang bodegang iyon kaya mabilis silang pumunta roon. Inintay ng tatay ng biktima ang may-ari ng sinihan pero hindi ito dumating. Kaya pinindot niya ang pampasabog at pinindot na misteryosong tao ang pindutan. Nakita ng boss na nasa palanib si Kamhara, mabilis siyang pumunta para protektahan siya pero natamaan ng bato sa ulo. Nabasag ang lahat ng salamin, sumiklab ang malaking apoy pagkatapos nagising sila. Naalala ni Kamharon na nasa panganib ang anak ng lalaki. Pero ang paa ng boss ay nakapulong sa mga bato. Nagising rin si Beck na kitang sumabog na ang lugar. Tumakbo si Kamharam sa lugar ng anak ng lalaki. Nakita din din siya humihinang at tanggalin niya ang food, hindi inaasahan ng nanay ito ng biktima. Natakot ang tatay ng biktima, hindi niya maintindihan malinaw na peke ang pagpasabog. Paano sumabog ito? Lumalabas na ang misteryosong tao ang nasa likod ng plano na pagkitay ng peke ng tunay. At siya doon ang nagpalit ng nanay ng biktima sa anak ng lalaki. Tinapay niya ang nanay ng biktima at itinakita kay po sa tatay ng biktima. Nagsisi na gusto ang lalaki na makitang patay ng ang asawa niya. Ngayon nang dumating ang pulis, itinutok ang baril sa kanya. Ngayon ayaw na rin niyang mabuhay bago mamatay, balak niyang pindutin ang pindutan. Ipinasa niya ang larawan ng anak ng may-ari na sinihang kidnap pagkatapos ay namatay sa sakit at pagsisinso. Tumayo si Black sa mataas na lugar at ibininyag na buhay pa ang may-ari ng sinihan. Kumalat ang imahe ng lalaki sa buong bansa. Napuno ng larawan niya ang sigin na panggap siyang patay pagkatapos ay idineklara ng gobyerno na buhay pa siya. Kumalat ang warrant of arrest sa buong bansa. Nakita ng kanuluan ng mga magulang ng biktima at eksena ito yumupo sila bilang pasasalamat nila. At sumunod sa emisaryo ng kamatayan papuntang underworld balak tumakas ng may-ari ng sinihan. Pero pinatay siya ng misteryosong Paul, nakita ni Han Mugang, na may dalawang emisaryo ng underworld na sumusunod ng handa ng umalis si Kamharan. Niyakap siya ni Mugang. Sa aksyong ito ni Mugang medyo naguluhan si Haran. Naisip ni Mugang na hindi niya maaaring hayaang mapahardinan si Haran. Sa trabaho ng mga kasamahan niyan emisaryo ng underworld, pagkaalis niya at binitawan niya si Haram sa oras na ito si Karong. Nakakita na tipim na anino ng kamatayan sa likod ng batang babae. Kaya lumapit siya at hinawakan ang bitin na uso. Lumalabas na may nagbunat sa batang babae at tumanod mula sa gusali para magpakamatay. Sa oras na ito dumating ang nanay ng batang babae. Lumapit si Haim at muling hinawakan ang biting na uso. Lumalabas na ang nanay ang magbuhat sa anak at tumalon para magpapamatay. Ang aksyon ni Haram ay nagpabigat ng lookin. Gam napansin niya ni na empleyado si Hawam ni Mansu. Ikinuwenta niya kay Haram na nilinang siya ni Mansu at sinaktan noong Halloween. Pagkatapos sinintay ni Haram ang boss niya. Pagkafita lumapit siya at sinampang si Mansu, pagkatapos ay sinisi siya kung bakit niya sinaktan. Siyang noong araw na iyon. Sa oras na ito nakita ni Mansu sa screen ang balita tungkol sa pang-aabuso niya sa babae. Na nagparakas niya hindi niya maintindihan kung ano ang mangyayari. Balak hinahin ni Haram si Mansu para sumuko pero si Mansu ay sinabing hindi niya ginawa iyon. Pagkatapos bumalik si Mansu sa kumpanya, pinintay siya ng mga reporter. Pumala siya sa harap ng media at idineklara na siniraan siya ni MT. At sinabing siguradong parurusahan niya ito ng nararapat. Habang naglalakad ang batang babae sa kalsada, tinawag siyang aswang ng paklase kaya umiyak siya. Nakita niya na binubuli ang anak niya, lumapit siya para aliwin ito. Sinabi nila parehong aswang ang nanay at anak pagkatapos nila ni Yafi ang batang lalaki para humingi ng tawad sa anak niya. Sa oras na ito dumating ang nanay ng batang lalaki, lumapit siya at itinulak si Yafi sa lupa. Nanay ka nga pero wala kang kwenta. Anong ginagawa mo, sinungaling ka lang? Ano na sinasabi mo? Babae kang may anak na pero sinisiraan mo pa ang iba na nang abuso sa iyo, sigurado ako. Kahit asong dumaan ay katawas sa iyo na umalis ang nanay ng bata. Inilaniyan ang buhok niya pagkatapos at simula ang labanan ng dalawa.
Tumakbo ang batang babae kay Bukong hiniling na iligtas ang nanay niya. Tulungan mo ang nanay ko please, binigyan pa siya ng tani mula ni Bukong. Pero hindi pa rin siya tinulungan ni Mugang na may pusong bakal. Sandali na hinintay ni Yanhi ang abogado, binigyan siya nito ng pasunduan sa settlement. Mas nagpipirmahan mo iyon makakatanggap siya ng isa 0 bilyon. Tininindan ni Yanhi ang nilalaman ng papel. Piniling na kasunduan na aminin niya siya ang mag-afkick kay Mansu. At sabihin ang mga sugat sa katawan ay ginawa niya sa sarili. Pero hindi tinanggap ni Yanhi ang pagtatago ng katotohanan. Nagpa siya humingi ng tulong sa publiko at media para linisin ang pangalan niya. Pero sinabi ng abogado ng diretsyo na makukulong siya. Pagkatapos ginamit pa ang anak niya para taputin siya. Hindi inaasahan na narinig ng batang babae ang lahat ng ito. Kinabukasan hininto ng bata si Mansu at hiniling na patawarin ang nanay niya. Huwag mong ikulong ang nanay ko. Isinulat ng bata ang pangalan niya sa pasunduan sa settlement. Pero hindi pa rin siya pinatawad ni Mansu dahil hindi na alam na hinintay ng abogado si Yanhi para sa kasunduan. Kaya tinawagan niya at sinermona ng husto ang abogado. Pagkatapos hinintay niya ang mga kaibigan na dumalo sa Halloween party noong araw na iyon. Pero narinig rin nila na pumasok siya sa kwarto ni Yanhi. Pagkatapos hinintay niya si Leo para magtanong tungkol dito. Sinabi ni Leo na nakita niyang tumalon si Yanhi mula sa mataas na palapag. Sa likod bahay puno ng sugat ang katawan niya, malabo rin niyang nakita ang isang tao sa itaas. At ang taong iyon ay puno ng glowing green paint. Ikaw yan Mansu dahil hindi naalis ni Yanhi ang punatam sa kanya. Kaya nag-iwan siya ng huling salita sa rooftop. Pagkatapos inihanda ng buhatin ang anak niya at tumalon muna roon. Ano ang nagtulak sa kanya na gawin ang ganitong ekstremong bagay? Ilang araw lang ang napanipas pinilit siya ng mayamang pamong. Sa sexual na laro, kaya tumalon siya mula sa matahos na palapag. Kulang ng sugat ang buong katawan niya. Gusto niyang gamitin ang media para makuha ang mustisya. Pero sinanubong siya ng protesta ng mga taong hindi nakakaunawa. Binato pa siya ng itlog ng mga tao. At tinawag siyang asong sinabi nilang siniraan niya ang mayamang pamo para sa pera. Bakit ganito ang ginagawa ninyo sa King? Dahil hindi siya naawa ng mga taong nagpa siya siyang tumalog sa kusani. Sa oras na ito dumating si Haram at Mansu nubuhot siya sa harap ni Yanhi. Indamin na pinilit niya si Yanhi at hiniling na huwag siyang mag-isip ng masama. Pupunta siya para sumupo na wala agad ang itim na anino na pamatayan sa likod ni Yanhi. Nakita ito ni Haram. Tinignan ni Yanhi ang sugat sa liig ni Mansu, hindi siya iyon. Ang nakapagtalik sa kanya noong araw na iyon ay hindi si Mansu. Dahil iniwan niya ang sugat sa liig ng lalaki sa kanang bahagi sa oras na ito. Nalaman ni Mansu na lasing siya noong araw na iyon at hindi niya ginawa iyon. Sinawanin ang lalaking iyon. Sa mismong sandaling ito nakita ulit ni Haram ang itim na anino ng kamatayan sa likod ni Yanhi at Mansu. Ibig sabihin malapit nang mamatay ang dalawa. Kaya hinawakan ni Haram ang itim na usok, hinawakan ni Mansu ang kamay niya at hiniling kay Haram na alagaan si Yanhi. At siya naman ay hahinunupin ang katotohanan tungkol dito. Pagkatapos dinala ni Haram si Yanhi sa presinto dahil iyon na ang paraan para maprotektahan siya. Iniling ni Haram kay Mugang na protektahan si Mansu dahil nakita niya ang itim na anino ng kamatayan sa likod niya. Sinabi niya rin kay Mugang na binigti ng misteryosong tao si Mansu. At ang gitnang daliri ng misteryosong tao ay naputol ng aso sa oras na iyon inapakol ng fika ang batang babae. Walang nagawa si Yanhi kundi magmakaawa kay Haram na pauwiin siya para kunin ang gamot. Sa oras na ito naalala ni Haram ang eksena ng pagpapakamatay ni Yanhi sa bahay. Kaya nagpasyo siyang bumalik sa bahay para kunin ang gamot para kay Yanhi. Sa oras na iyon, ginamit ng misteryosong tao ang lubid para bitingin si Mansu at Isaac.